pwede ba i-post po sa Edmodo yung presentation kasi para makaano ako, inshallah, mapano kami. Lahat ng lecture natin, isaan sa Edmodo yung mga presentations. Okay, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatin ila yaumil ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat kay Ustad. Yes. Hindi makapasok si Ma'am Pilin. Di ko alam, baka technical problem niya yung ano, tawag saan, yung internet. Hindi nakirap ni Ustad. Ha? Hindi na Hindi ko siya nakirap. wala namang umapir sa kanya, wala namang umapir na pangalan. Ulitin mo sis. Paulit mo lang siya. Apa ya Ustad? Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang issue na may kaugnayan sa maskutun anha o mga tawag diyan, mga kalakal na hindi direktang at hindi tahasang binanggit o isinaad sa teksto mula sa Quran at mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung kaya kabilang sa maskutun anha ay walang iba kundi ang bay'atani fi bay'a. At yun nga mga kapatid sa panampalatayang Islam, natunghayan natin ang iba't ibang interpretasyon o sinasabi natin na mayroong iba't ibang pagpapakahulugan ang tinatawag na bay'atani fi bay'a. Although ang bay'atani fi bay'a literally ay binanggit mismo o nakasaad mismo sa teksto ng hadith na ito ay bawal, subalit nagkakaroon ng mga scholar kung ano ba ang ibig sabihin at ano ba ang ipinapahiwatig ng pangangalakal na ito. Kaya ito ay ibinilang sa maskutun anha. Okay, maskutun anha. Kasi maraming mga tafsir, maraming mga pagsasakahulugan at pagbibigay interpretasyon ng tinatawag na pangangalakal na ito, uri ng pangangalakal na ito. At isa nga po sa ating sinabi na ang kahulugan ng bay'atani fi bay'a ay walang iba kundi ang bay'ul ayna. Okay? Bay'ul ayna. At tulad nga ng ating nailahad na ang bay'ul ayna, ito po ay tinatawag na ipinagbabawal bilang tamang opinyon. Ito ay malinaw na ipinagbabawal ng ating mga ulama at mga scholar. Okay? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Then of course, pangalawang interpretation, pangalawang ibig sabihin ng bay'atani fi bay'a, pangalawa ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng kondisyon na pangangalakal o pagbebenta sa ibang pangangalakal. Okay, ulitin natin. Ito ay ang pagkakaroon ng kondisyon na pangangalakal, which is pagbebenta sa ibang pangangalakal. So ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? At ano ang hatol dito ayon sa tinatawag na mga ulama? So at ito ang pagkakaroon ng kondisyon na pangangalakal, kondisyon na pangangalakal, kondisyon na pagbebenta sa ibang pangangalakal. So dapat kasi pagkakaroon ng kondisyon ng pangangalakal, iba kasi kapag pagkakaroon ng kondisyon ng pangangalakal, iba sa kahulugan doon sa pagkakaroon ng kondisyon na pangangalakal. Okay? O pagbebenta sa ibang pangangalakal. So, ito ang tinatawag na sabihin natin. So, ito ang tafsir, no? Ito ang tafsir o pagpapakahulugan ni Imam Shafi'i rahimahullah, na kung saan kanyang sinabi, ito ay ang pagsasabi, ibebenta ko sa iyo ang kabayong ito sa halagang 1,000 riyal. 1,000 riyal. Halimbawa, 1,000 riyal. Okay? So, ibebenta ko sa iyo ang halimbawa ang kabayong ito
sa halagang 1,000 riyal na may kondisyon, na mayroong kondisyon, kinakailangan na ibenta mo rin sa akin ang iyong bahay sa halagang ganito or sa halagang ganyan. Okay? So, mapapansin natin, batay sa interpretation na ito, pagkakaroon ng kondisyon na pangangalakal. So, saan ba dito yung pagkakaroon ng kondisyon na pangangalakal? Na may kondisyon na kinakailangan na ibenta mo rin sa akin ang iyong bahay sa halagang ganito, ganyan. Diba? So, of course, iba po dito yung tinatawag na, iba ito sa ano, sa barter, sa exchange product, kumbaga, iba ito mga kapatid. Okay? Kasi ito ay, sabihin natin na, mag-offer ka nga ng isang item sa isang tao, tapos magbibigay ka pa ng kondisyon na ibibinta niya, kinakailangan ibinta ng isang tao ang isang bagay na nagugustuhan mula sa kanya sa iyo. Okay? Sa kahit patukoy na halaga o kahit patukoy na presyo. You know? So yun po yun tinatawag na sa, kaya nga bahagi pa rin ito ng kahulugan ng bay'atani fi bay'ah. Kung mapapansin natin, literal yung kahulugan ng bay'atani or bay'atani, dalawang klase ng transaksyon sa isang transaksyon. Dalawang klase ng pangangalakal sa isang pangangalakal. Okay? Dalawang transaksyon sa isang pangangalakal. You know? Na kung kaya, bahagi pa rin ito ng tafsir ng bay'atani fi bay'ah. Okay. So, ano yung tinatawag na kahatulan or hukom sa ganitong klase ng transaksyon o pagpapakahulugan bilang kahulugan ng bay'atani fi bay'ah? Ayon sa ating mga ulama, idineklara ng mga Hanafiyah at ng mga Hanabila na ang ganitong pamamaraan ay mula sa bay'atani fi bay'ah. Bay'atani fi bay'ah. Ang kanilang pangatwiran or justification or illah na ang halaga o presyo sa dalawang produkto, which is presyo ng kabayo at ng bahay, ay magiging majhul, magiging tinatawag na lingid o walang katiyakan. Sapagkat kung ang bawat produkto ay ibebenta na magkakahiwalay na hindi magkasama sa isang kontrata o sa isang transaksyon, silang dalawa ay hindi magkakasundo sa presyo ng dalawang produkto na kanilang pinagkasunduan sa isang kontrata. Marahil ang isa sa kanila ay kukuhanin ang halaga bilang pambili ng ibang produkto na kapag hindi naging ganap ang pangalawang kalakaran, ito ay ang kondisyon na ibenta ang pangalawa sa una ang kanyang bahay, tunay na ang halaga o presyo ng bahay na kanyang ibinenta ay hindi akma. Diba? So, isa sa mga ano dito kung bakit nila ipinagbabawal ito. Kasi kung sabihin natin kung tinatawag na suma ito, suma total, kumbaga kung sabihin natin kung ang mga ito ay magkakahiwalay na ibenta o kaya hindi ibilang sa isang transaksyon, ay magkakaiba yung tinatawag na produkto sa isa't isa, magkakaiba yung presyo sa isa't isa. Okay? Bagamat ganun pa man mga kapatid, bilang pagpapakahulugan ng bay'atani fi bay'ah ay nangyari at naganap ang dalawang transaksyon o dalawang tinatawag na sabihin natin kaparaanan sa isang paraan na naganap ang dalawang transaksyon sa isang kontrata, okay, or sabihin natin dalawang kontrata sa isang transaksyon o vice versa, okay. So nangyari pa rin ang tinatawag na sabihin natin ang tinatawag na bay'atani fi bay'ah. Diba? Kasi kung halimbawa hiwalay yung tinatawag na presyo ng kabayo, diba, sa isang transaksyon, tapos later on nagkaroon ng ibang transaksyon at hindi napapaloob doon sa isang transaksyon, magkakaibang dealings, magkakaiba yung usapin, magkakaiba yung halaga, magkakaiba yung presyo, at magiging akma na doon at magiging suitable na yung sabihin natin yung produkto na ibinebenta batay doon sa tinatawag na standard price, okay, at hindi na magiging sabihin nating majhul. Okay, ito yung mga kanilang mga nagiging katwiran. Ayon naman kay Imam Malik rahimahullah, kay Imam Malik, ang ganitong kalakaran ay pinahintulutan maliban na lamang kung ito ay magtutulak tungo sa pagkahulog sa riba. At ito ay hindi pwede. Ito ay hindi kabilang sa bay'atani fi bay'ah. Ang tama na kung bakit ipinagbawal ng Sharia ang bay'atani fi bay'ah ay dahil sa riba at hindi dahil sa jahala at hindi dahil sa tinatawag na majhul,
pagiging lingid o walang katiyakan. So sabi ng Imam Malik, ano ba ang kasi pagkatandaan natin sa Sharia, ipinagbawal ng Sharia yung mga bagay na ganito, at ang pagbabawal na ito ay mayroong tinatawag na illa, may justification, mayroong tinatawag na sabab, may dahilan. Okay? Kasi hindi magbabawal ang Sharia kung walang dahilan. At pakatandaan natin, basically, ang dahilan ay naging malinaw, ika nga, batay doon sa konsepto at batay doon sa sabihin natin ng kaparaanan. So sa bagay na ito, sabi ni Imam Malik, ang bay'atan fi bay'a, ang ipinagbawal ito sa batas ng Sharia dahil sa tinatawag na riba. Dahil sa nagtutulak ito ng riba. Okay? Pero kapag ito ay malayo sa tinatawag na riba, ay okay kahit jahala lang, ika nga, okay? So, ito pa rin ay pwede ayon sa kanila. Subalit, sa ibang mga sinagot si Imam Malik, ang jahala, alam natin ito ay kabilang sa gharar. So, ipinagbawal pa rin sa tinatawag na batas ng Sharia ang mga pangangalakal na mayroong tinatawag na jahala, mayroong gharar. Okay? So anyway, para makaiwas tayo sa mga bagay na ganito, pag tayo ay kabilang sa isang pinakamalino na suggestion sa atin, pag tayo nangangalakal, okay? Pag tayo ay nagbebenta, pag tayo ay nangangalakal, iwasan natin yung ganitong magkaroon ng dalawang kontrata o dalawang transaction sa isang kontrata o sa isang transaction. Para clear, ika nga. Ihiwalay yung tinatawag na, huwag mag-set ng condition. Halimbawa, ibibenta ko sa iyo ng ganito, ang condition ay kinakailangan ay bibilhin ko sa iyo ang mga bagay na ganyan. You know? So bawal 'yan. You know? Bawal po 'yon. At least ito yung pinaka-safe kumbaga. At the same time, iwasan din natin yung tinatawag na bay'ul aina kasi ito ay malinaw na ito ay riba. Yung tinatawag na bay'ul aina at yun yung ating nakuha last week. Okay. Now, ano ang pagkakaiba at pagkakapariha ng una at pangalawang pamamaraan? Yung bay'ul aina at saka itong tinatawag na pangalawa na kung saan pagkakaroon ng kondisyon na pangalakal o pagbebenta sa ibang pangalakal. Okay? Sa ibang tinatawag na produkto. Okay? So, ang una, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang una ay parehong produkto na ibinebenta at binibili sa parehong mamimili sa isang kontrata. Sa isang tinatawag na kontrata, yung bay'ul aina. Parehong produkto siya. Tulad nga halimbawa, mayroong isang taong gustong mangutang ng sabihin natin 10,000, since nawala siyang pera, so pupunta siya doon sa isang businessman. At pagkatapos, itong businessman, mukhang pera, ika nga dahil lang gusto ng lahat na pati utang ay pinagkakakitaan niya, palibhasa. So, ang ginawa ngayon na kondisyon ng nag-businessman doon sa kaluoy, doon sa kawawang nilalang na gustong magkaroon ng 10,000 halimbawa dahil sa emergency. So, ang ginawa ay nagbigay siya ngayon ng kondisyon sa kanya. Sinabi na, okay, makukuha mo yung 10,000 na pinapangarap mo sa ganitong pamamaraan. Ano yon? Pamaraan na ibebenta ko sa iyo yung aking sasakyan, halimbawa sa loob ng 10,000 real, ibebenta ko sa iyo ang tinatawag na 10,000 real o 15,000 na real na nasa aking kamay or which is cash. Okay, 15,000 ibibenta ko sa iyo yung kotse halimbawa. Subalit at the same time ay bibilhin ko rin sa iyo ito, ay bibenta ko sa iyo ng 15,000 which is taksitan, ibig sabihin ay yun nga yung hulugan sa loob ng ganito na pagkasunduan nating months, ika nga. Subalit bibilhin ko agad sa iyo yung sasakyan na ito sa halagang 10,000, ika nga na nasa akin tinatawag na cash, nasa aking kamay. So sa pananagutan nung nangungutang ay merong pang siyang 5,000 na sobra at labis, ika nga doon sa inutang niya. So ito ay pinipresenta lamang na kalaan na sabihin natin kalakal, subalit sa likod nito ito ay riba, ito ay utang. You know? Na kung kaya mga kapatid, iwasan natin upang hindi tayo mahulog sa riba at pagbabawal. Kaya ang una ay parehong produkto na binebenta at binibili sa parehong mamimili sa isang kontrata. Samantalang ang pangalawang paglalarawan ay magkaibang produkto ang binebenta at binibili sa parehong mamimili sa isang kontrata. So bawal yan. So ngunit ang dalawang paglalarawan ay kapwa may naganap na kondisyon sa pagitan ng mangangalakal at bumibili. May kondisyon. At may dalawang naganap na transaksyon
sa isang kontrata mula sa parehong mangangalakal at mamimili. So, yan po ay bawal. So, yun yung malinaw na kahulugan ng bay'atani fi bay'a. Pero, hindi kabilang dito halimbawa, okay, bibilhin ko, okay, ibibenta ko sa iyo ang produkto na ito. Tapos nagkausap na sa halagang ganito, ganyan. Tapos nakuha na yung tinatawag na nakuha na yung pera, tapos naibigay na rin yung produkto doon sa mamimili. Batin sa napagkasunduan. Tapos itong first na seller, kumbaga, after na makuha niya yung pera niya, yung presyo niya na gusto niya mula doon sa pinagbintahan niya, tamang-tama meron siyang nakitang tinatawag na produkto o kay item doon sa pinagbintahan niya na gusto niyang kunin. At binili niya ngayon ng pera na mula doon sa kinita niya, doon sa pinagbintahan niya. So sa ganitong kalagayan, walang problema. Hindi nangyari ang bay'atani fi bay'a kasi hindi kabilang doon sa isang transaksyon na unang transaksyon. Magkaibang transaksyon. Magkaibang tinatawag na kontrata or transaksyon o kalakaran kumbaga. So ganung kalagayan ay hindi kabilang sa tinatawag na bay'atani fi bay'a. So dapat nilang maalaman yung kahulugan ng bay'atani fi bay'a. Dalawang transaksyon, naganap na kalakaran o transaksyon o kontrata sa isang tinatawag na transaksyon. Okay? Then, yan po yung pangalawang sabihin natin, pangalawang pagpapakahulugan. Sige nga, sabihin natin kanina. Tindadako tayo sa sabihin natin pangatlong interpretation ng bay'atani fi bay'a. Sasabihin na nagbebenta, ito ay isa sa mga interpretasyon ng bay'atani fi bay'a. Sasabihin na nagbebenta, binebenta ko sa iyo ang damit na ito sa halagang 50 riyal, halimbawa 50 Saudi riyal na cash, o di naman kaya sa halagang 60 riyal, 60 riyal kapag ito ay credit. Ayon sa ibang mga tinatawag na mga nagsasabi na ang isa sa mga bahagi ng kahulugan ng bay'atani fi bay'a, itong nangyari na kapag cash, 50 riyal. Pero kapag hindi na siya cash or credit na utang na siya, kumbaga, which is taksitan o installment base, ay magiging tinatawag na 60 riyal. Okay? 60 riyal mga kapatid. So malinaw yun. So cash mo 50 riyal, pero pag credit 60 riyal na. Sa 60 riyal na. Okay, now, Ustaz, bawal pala yun yung nagpapautang ka ng ganyan. Huwag mo na tayo maghatol. Nandito na ngayon tinatawag na kahatulan natin. Okay. So, narito yung tinatawag sa ganitong interpretation bilang hukom, kumbaga. Ito ay hindi pinahihintulutan at ito ay pinagkasunduan ng mga pantas kung naging ganap ang kalakarang ito ng hindi detalyado sa pagitan ng mamimili at nagbebenta. Ngunit kung ito ay detalyado at maliwanag sa bawat isa, yung kontrata, yung duration, yung halaga o ano paman, halimbawa sasabihin na nagbebenta, binebenta ko sa iyo ang damit na ito sa halagang 50 riyal na cash o di naman kaya sa halagang 60 riyal, 60 riyal kapag ito ay credit sa loob ng isang buwan. So malinaw dito yung sa loob ng isang buwan o yung duration kumbaga. At sasabihin ng bumibili, tinatanggap ko ang alok mo. Okay, walang problema, wala namang katulad nito. Ang ganitong kasunduan o kalakaran ay pinahihintulutan at naipahayag na ito ay pinagkasunduan ng mga ulama at mga pantas sa Islam. So, yun. So, naging bawal lamang ito kasi papasok na siya sa tinatawag na garar kapag hindi malinaw ang duration, ang kontrata. Diba? Kung kailan ito, hanggang kailan ba ang ang palugit na yan? Hanggang kailan ba maghulugan? Sa loob ng 3 buwan, sa loob ng 2 buwan, sa loob ng 4 na buwan, 6 na buwan, so on so forth. So kapag ganito, walang problema kasi naging hayag at naging malinaw. Kasabi nga ni Sheikh Uthaymin rahimahullah at mga lujna daima na ay actually itong taksit na ito, yung installment basis, bakit ito pinahintulutan? At tulad ng sinasabi natin na pinapahintulutan lamang ito kapag malinaw mula sa dalawang parties ang kanilang kontrata, ang napagkasunduan in terms of duration, in terms of price, in terms of product or items. Ika nga, di ba?
So, bakit ito pinahintulutan? Kasi both of them ay nakagkakaroon ng benefits. Nagkaroon sila ng tinatawag na benepisyo. Anong benepisyo ang nakukuha nang sabihin natin nung mamimili? Ang benepisyong nakukuha ng mamimili dito mga kapatid, kasi ang mamimili ay hindi niya kayang bilhin ang kanyang nais na item or produkto ng cash. Makukuha lamang niya ito sa pamamagitan ng installment base. Na kung kaya, dahil doon sa paraan na yun, nakakuha siya ng benefits. Nakuha niya yung gusto niya, at the same time, naibigay naman yung tinatawag na benefits ng ibang tinatawag na which is nang nagbebenta. Anong benefits naman nagbebenta? At least kumikita siya sa dagdag na tinatawag na duration. Okay? Na doon sa tinatawag pagkatapos ng actual na pangyayari sa pagitan nilang dalawa. Ninaw? So, ano yon? Yung dagdag na kita. So, both of them ay nakakuha ng tinatawag na at walang lamangan. Mapapansin natin, walang tinatawag na lamang. Kasi kung, halimbawa, kung, kung still parehas pa rin yung price, 50 real, kahit pa sa loob ng ganito, sa loob ng isang buwan, parang lamas lamang ang tinatawag dito, yung bumibili. At mas naman yung tinatawag agrabyado ito yung nagbebenta. Kasi paano, alam mo na, paano kaya nga tayo nagbibenta para kumita, kumbaga, ganun para umikot yung pera, ganun ito ng mga bagay. So, both of them ay nakakuha ng benefits at walang malinaw na pagbabawal sa bagay na ito. Kaya naman, naisalaysay at naiulat na ito'y napagkasunduan ng mga ulama, yung buy o tax sale. Ito yung installment base. Ang mahalaga, malinaw ang kontrata, detalyado sa pagitan ng dalawang parties. Okay. So, ito po yung mga kahulugan ng bay'atani fi bay'ah. So, hope na maging malinaw sa atin lahat yan. Then, ikasampu na kung saan mula sa tinatawag na mantukon biha. Mantukon biha mula, kung na-edit yun, actually, mas kuto na anhayan. Mula sa tinatawag, actually, mantukon biha pala. Mantukon biha pala. Tama, kabilang sa mantukon biha pala. Okay. Diyan pala tatapos yung mantukon biha, no? Dadako tayo ngayon sa bay'at mantukon biha pa rin, no? Bay'at bay'ul madamin wal malaki. Sorry ha, mga kapatid, ituwid ko lang sasabi ko kanina na lahat pa lang ito ay kabilang sa mantukon biha. Kasi naisip ko ay mantukon anahan na tayo, maskuton anahan na tayo. Anyway, mantukon biha ay kabilang pa rin na kung saan nakasaad textually sa hadith ay walang iba kundi ang bay'ul madamin wal malaki. Bay'ul madamin wal malaqih. Ano ba ang ibig sabihin ng madamin at saka malaqih? So, ang pagbabawal na ito ay nakasaad mismo sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay mula sa ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an na kanyang sinabi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bay'il madamina wal malaqih. Tunay na ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangalakal ng madamin at saka ng malaqih. Hindi malaki. Okay, pag malaki iba na 'yon. Indonesian laki-laki. Okay? So malaki. Ang ibig sabihin ng malaki, ito po of course ang hadith na ito ay matatagpuan sa tinatawag na Bulugh al-Maram at sa ibang ulat ay mula sa Sunan ni Lil Marwazi, mula sa ulat ni Ibn Shihab, at ito ay tinuring na mahinang hadith ni Abu Hatim, Ibn Hajar at saka ni Al-Haythami. Okay. So sa ibang mga ulama, ang hadith na ito ay tinatawag na hadith daif. Pero syempre, kahit pa daif sila according sa because of the issue sa usapin na may kaugnayan sa isnad, no, or sa chain of narration. At inshallah sa season 3 ng Hola ay ating pag-aaralan ang tinatawag na mustalahul hadith. Mahalagang bagay na malaman natin at magkaroon tayo ng knowledge patungkol sa tinatawag na hadith, inshallah subhanahu wa ta'ala. Then of course, nagiging nagiging acceptable lamang ito sa mga fuqaha at ginawa nilang dalil dahil nga doon sa kahulugan at proseso or pamamaraan ng mga term na binanggit, kaya bawal din kahit pa yung hadith na ito ay sabihin literally ito ay mahinang hadith, pero ibinilang nila as a proof dahil nga kung tutuusin yung kahulugan nito ay talagang labag din sa batas ng Sharia. Okay, anyway, al-madamin, ano bang ibig sabihin ng al-madamin? Al-madamin, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito ay ang anumang ipinagbubuntis ng hayop sa loob ng sinapupunan nito. Ay walang duda, tulad ng sinasabi natin
'di ba? Ang madamin, although itong hadith na ito ay weak hadith, subalit sa kahulugan nagiging tama, naging acceptable dahil nga sa pamamaraan na ito ay bawal. Kasi nga tulad ng ating nakuha na bawal sa Sharia na ipagbenta or bilhin ang anumang ipinagbubuntis ng hayop sa loob ng sinapupunan na hindi pa nailuwal. Maliban lamang kapag kasama ang asal, kapag kasama ang ina nito o ang nagbubuntis nito. Okay. Yun po al-madamin. Kaya bawal yung bagay na ito. Al-malaqih, ito ay ang paglitaw ng hayop mula sa liqah. Ang liqah at ito ay ang tubig o semilya ng lalaking hayop na tulad ng kamilyo, kabayo at iba pa na nasa loob ng tiyan ng babaeng hayop. Yun ang ibig sabihin ng liqah. So makikita natin, no? Prophet ﷺ forbade sale of what is in the womb of a she-camel in the semen that is in the body of a male camel. Okay? Sa loob ng tinatawag na liqah. Yun, no? Ito yung paglitaw ang malakih. Ito yung paglitaw ng hayop mula sa liqah. At ito ay ang tubig o semilya. So, yun, liqa. Yun tinatawag na sabi ng tubig o semen ka, semilya ng lalaking hayop na tulad ng kamilyo, kabayo at iba pa na nasa loob ng tiyan ng babaeng hayop. Okay? Iwan ko lang sa tao, ano bang tawag sa tao niyan? Sa English term or sa termino natin. Yan ba placenta? Placenta talaga. Anyway, hindi ko alam. Ovary? Okay, hindi ko alam. Sa mga sa mga nurse diyan. Okay. So yun po yung tinatawag na malakih. No, ano ang hatol? Of course, ang batas sa pangangalakal ng madamin sa malaki, walang duda. Ito ay tinatawag na ijma' ng mga ulama na lihis, sira at hindi katanggap-tanggap ang pangangalakal ng madamin at pangangalakal ng malakih dahil sa ito ay mayroong gharar. Mayroon tinatawag na gharar. Kapag ito ay binibili o binebenta ng mag-isa na hindi kasali ang ina o pinagmula nito or asal nito. So kaya naging tinatawag na mujma' alay na pagkasunduan or sabihin natin consensus of the fuqaha. Okay. At gayon din mga kapatid, ijma' ng mga ulama na ang pangangalakal nito nakasama ang nanay nito which is yung ina nito, nagbubuntis nito ay walang anuman at katanggap-tanggap. Okay? Walang anuman at katanggap-tanggap. So yun yung sabihin natin yun yung hukom sa bagay na ito. Kapag sila ay sabihin natin, kapag sila ay hiwalay, kumbaga, na ipagbenta o ipagbili, bawal. Pinagkasunduan yan. Pero, kapag ito ay kasama sa bentahan, kumbaga, ito ay pinagkasunduan din na ito ay pwede. Okay. Ayon kay Sheikh Atiyah, yes po? Go ahead. Medyo concerned ako kasi dito sa atin practice yung di ba yung lalo yung nagpaparami sa livestock. Yung umuupa ng bulugan, umuupa ng kalabaw na lalaki para tawag doon. Magparami? Para dun sa pag-inhit yung kalabaw na babae, di ba? Okay. Umuupa ng bulugan. Ganun din sa mga kambing. Yung ganun, tawag sila dun. Even yung insemination, yung nilalagay sa, yung artificial insemination, kumukuha ng semen from the male animal, and then itatanim doon sa uterus ng nakita ko yun sa mga bakahan. Minsan artificial insemination. So hindi pwede yun. Okay. Sige. Semen lang ng lalaki tapos ilalagay dun sa ovary, sa uterus ng hayop na babae. Okay. So una-una, ibig sabihin niyo, yung tanong niyo po kung pwede ba yung gawain na insemination. Yun po ba yun? Opo, kasi literally hindi naman binibili yung hayop na lalaki na pinagkunan ng semen yung pinagkunan ng sinilya lang ang kumain sa kanya. Okay. Tapos ilalagay dun sa uterus ng babae. Okay. So para magbuntis kumbaga. Para magbuntis yun yung babae.
Okay pa, okay, good. Good question yan. Okay. Unang-una ay malinaw, kumbaga, na sabihin natin na pagdating kasi sa tinatawag na hayop, no? Actually, okay. Bago natin dalhin sa hayop, no, sa tao muna tayo. Kahit pa yung sabihin natin pag-inject, sabihin natin ng semilya ng isang lalaki papunta sa kanyang asawa, no, para magbuntis, pagdating sa tao, ito ay pinahihintulutan batay sa mga nakakaraming mga ulama, solong na ang semilya ay galing sa tinatawag na mismong lalaki, 'di ba? Para magbuntis sa tinatawag na sabihin natin sa kanyang asawa. So, o kung pag ibang lalaki, bawal 'yon sapagkat mahulog na zina 'yon. Now, so kung sa tao ito, kung yan natin sa hayop, walang problema sa hayop kasi wala naman pagbabawal sa tinatawag na hayop, kumbaga, na yung bagay na ito, kung sino yung ama nung ganyan-ganyan, kasi wala namang kasal, wala namang, in the first place, wala namang kasal nangyayari sa mga hayop. So para sa akin, Attorney Aisha, Allahu alam bisawab, ito ay walang problema. Ito ay walang problema, which is, nakakamit yung production, kumbaga, pagpaparami ng sabihin natin, pagpaparami ng kabutihan na mapapakinabangan ng tao, o livestock, kumbaga, so ganito, which is mga modernong pamamaraan, kumbaga. Okay? So walang problema. Para kasing ginagawa for food security na din, kasi minsan, di ba, mabagal yung production. So kapag ganyan ang ginagawa ngayon, para mabilisan pa. Okay po. So yung tinutukoy siguro yung tinutukoy na dito, yung which is yung al-malaqih, okay? Na kung saan yung yung sabihin natin yung mismong bibilhin yung tawag diyan yung kasi sa mga panahon kasi ng mga jahiliya, panahon ng mga Arabo, uso dati yung kalakaran na hindi pa nagbubuntis, hindi pa tinatawag na yung hayop, ay nagkaroon na ng transaction sa pagitan nila na bibilhin na yung mga anak. Okay? Na kung sa pamamagitan ng mga similya na yun, bibilangin ngayon kung magkano, 10, halimbawa. So, nangyari ang tinatawag na sabihin natin, nangyari ang kalakaran sa bagay na ito. Diba? So, yun ay kaya pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, literally, yung malaki na tinutukoy dito ay mapupunta doon sa parang habalul habala, na which is umpisa ng habalul habala, na bibilhin mo yung magiging tinatawag na sabihin natin na kasi iba naman doon sa assimilation na kung saan ang bibilhin mo yun para magkaroon ng production, yun tinatawag. Hindi yung bibilhin dito yung magiging anak na samantalang wala pang anak, kundi ang bibilhin doon yung tinatawag na semilya, yung para i-enter doon sa babae para magkaroon ng production. Din sa kapag mangyari ngayon yung bintaan kapag nailuwal na ito. Okay? Pero magiging bawal lamang siguro ito kapag halimbawa kahit although nangyari ang assimilation, meron ng kontrata na okay, bibilhin na yung magiging anak nung assimilation na yun nung nasa pamamaraan ng assimilation, so yung magiging bawal. Insemination. Insemination, sorry. Okay. So yun po yung niya sa bab niya. Okay, yun po yun. Iya ko po. So yun po yan mga kapatid. So sabi ayon kay Sheikh Atiya Muhammad Salim rahimahullah, dahil hindi lahat ng likah ay pagkakaroon ng paglitaw ng hayop sa tiyan ng nanay nito, at pagkatapos walang nakababatid kung kailan maganap ang likah, at kung sakaling mayroon na itong likah, papaano naman ang paglabas ng hayop sa loob nito. Ang lahat ng mga ito ay may tuturing na kabilang sa garar. So kaya bawal itong malaki na ito dahil nga ay yun nga yung hayop mismo yung nagiging nagiging tinatawag na sentro ng kalakaran. Okay? So good, at least good yun, magandang issue yun, no, na isingit natin yung contemporary issue. Yun nga yung pagkuha ng semen, no, to produce ng mga cattle and livestock, mga ganyan, o pag-produce ng mga hayupan, kumbaga inaalagang hayupan. So ibang kalakaran naman yun, ibang tinatawag na kalakaran, kasi ang kinukuha dito yung binabayar yung semen para i-inject. Samantalang itong malaki, tulad ng sinabi ni Sheikh Atiya kung bakit ito ay bawal nga, dahil nga sa tinatawag na yung hayop mismo ay nagiging sentro, yung semen na ng hayop. Okay? Bibilhin na ng tao yung magiging resulta nung semen na yun. Okay? Na kung saan garar. Na kung saan ito ay tinatawag na garar. So yung pag-inject naman ng semen doon ay wala namang doon nangyaring kalakaran kung magkakaroon ba ng sabihin nating
kung ilang production, mga something like that. So ito po ay sabihin natin ibang kaparaanan dito sa tinutukoy natin na pagbabawal. Okay. So yun po yung tinatawag na madamin as saka malaki. Okay? Al-madamin as saka malaki. So ngayon, dadako tayo ngayon sa bahagi pa rin naman tukon biha, yung bay'uth thunya. Bay'uth thunya. Ano ba ang ibig sabihin ng bay'uth thunya? Ang bay'uth thunya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, bilang kahulugan, ang pagpapakahulugan nito ay ang istithna. So pag tinatawag na thunya, from the word ay istithna. Okay? Na kung saan ito ay ang pagbubukod, exception, or hindi pagsasama. Maliban. Okay? Yung tinatawag na maliban. So bay'uth thunya. So bilang paglalarawan ng kalakaran na ito, ang bay'uth thunya ang pagbebenta ng bagay na ibubukod ang iba nito. Na ibubukod ang iba nito. Halimbawa, ibebenta ko sa iyo ang mga kakahuyang ito maliban lamang sa kahoy na ganito sa halagang ganito. Okay? Ibebenta ko sa iyo ang mga kakahuyang ito maliban lamang sa kahoy na ganito sa halagang ganito. So, merong word na maliban. Okay? Maliban. Now, bilang kahatulan at kapasyahan sa tinatawag na sabihin natin, pangangalakal na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, kung ang thunya ay malinaw, batid, kumbaga, at tukoy, no, detalyado, halimbawa ng isang tao na nagbebenta ng mga kakahuyan o mga puno ng kahoy at kanyang ibubukod ang iba nito sa pamamagitan ng pagsasabi na maliban sa kahoy na ganito, na ito ay tiyak na kahoy, tukoy na kahoy, tinutukoy yung kahoy, minarkahan yung kahoy, ano pa man. Okay, malinaw, batid at particular kung aling kahoy ang kanyang tinutukoy bilang pagbubukod mula sa mga ibinibintang mga puno. Sa ganitong kalagayan, pinagkasunduan ng mga pantas na ito ay wasto at katanggap-tanggap. Kasi nga, naging malinaw. Wala siyang garar. Malinaw na siya. Okay? Ito ay, sabihin nating, malinaw. Ngunit, kung ang tinatawag na thunya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay hindi malinaw, hindi batid o walang katiyakan, ito ay pinagkasunduan din ng mga pantas na ito ay hindi maaari, hindi wasto at hindi katanggap-tanggap. Tulad halimbawa ng pagbebenta ng mga puno na tulad ng pagsasabi, ibinebenta ko sa iyo ang mga punong ito sa halagang ganito maliban lamang sa iba. So walang tukoy kung alin doon yung iba. Ngayon, pag nangyari yan, tapos pinutol pala yung inexpect mula doon sa nagsabi na iba na hindi niya papuputulin, tapos naputol doon naputol ng tao, magkakaroon ng problema, magagalit siya ngayon. Isamantalang in the first place ay hindi niya tinukoy, na ikaw naman na pinagsabihan, kinakailangan hingin mo yung tukoy. O ano ba yung sinasabi mong iba dito para hindi magkaroon ng kaguluhan, di ba? So, nagiging bawal ito sapagkat hindi nagiging tinatawag na malinaw, maliban lamang sa iba. So, ang dami ng iba. Saan ba doon? So, dito hindi malinaw kung aling puno ang binubukod ng nagbebenta. Okay? So, logically speaking, talaga, ito ay nagdudulot ng, sabihin natin, ng kaguluhan at maaaring ng giyera sa pagitan ng dalawang tao, damay-damay na pati pamilya. Di ba? Kapag nagkainitan. Di ba? Kasi nga dahil sa hindi nagiging malinaw na transaction. Kaya minsan yun talaga yung punot dulo ng kaguluhan, no? Yung hindi na malinaw na transaction. Sharia ay sinarado na ang pintuan anumang magdudulot ng pagkaguluhan sa pagitan ng tao, komunidad at iba pa. You know? Kaya bawal ang garar. So bilang batayan sa pagbabawal ng thunya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay mula sa hadith ni Jabir bin Abdullah radiyallahu an, na kung saan ang kanyang sinabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muzabanati wal muawamati wal mukhabarati, qala ahaduhuma bay'us sinina hiya al muawama wa anil thunya wa rakhasa fil araya. So dito sinabi, ipinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang muhaqala, ang muzabana, ang muawama, ang mukhabara. Okay? At sinabi ng isa sa kanila, isa sa mga sub-narrator, which is sub-narrator ng hadith, ang pangangalakal ng sinin ay siyang pangangalakal na muawama.
at ipinagbawal niya ang pangalakal ng thunya, ngunit siya ay nagbigay ng pahintulot sa araya. So lahat ng ito ay tatalakay natin. Ito mga terminong nabanggit, mga kapatid, mula sa mga pagbabawal at mga exemption. Okay? So at ayon naman sa ibang salaysay na matatagpuan sa An-Nasa'i, na sinabi ni Propeta Muhammad sallam, wa anith thunya illa an tu'lama. Ipinagbawal niya rin ang pangalakal ng thunya maliban na lamang kung ito ay malinaw. Kung ito ay malinaw, ibig sabihin tukoy ang halaga, tukoy ang iniba, yung exempted, tukoy kung alin dito yung hindi, yung binukod at iba pang mga bagay. So malinaw ang thunya kailan? Kapag hindi tukoy at hindi malinaw. Magiging malinaw, magiging pwede. Okay, magiging bawal ang thunya kapag mayroong garar, mayroong tinatawag na hindi malinaw na bagay. Pero ito ay pwede kapag ito ay malinaw. Okay? So, yun po yung thunya. Now, ano yung mga terminong nakasaad sa hadith, mga kapatid? Kanina ito, yung muhaqala, muzabana, muawama, mukhabara, at saka yung araya. Now, unang-una, dadako tayo ngayon sa kahulugan ng muhaqala. Ano bang ibig sabihin ng muhaqala? Ang muhaqala, ito ay ang pagbebenta ng trigo na nasa sumbol, nasa uhay nito. Okay, na parang sanga. Alam natin yung tinatawag na trigo, no? Okay. Sa halagang nilinang trigo. Ulitin natin ha, ipagbebenta ng trigo na nasa sumbol pa nito, nasa uhay pa nito, sa halagang na ang katumbas o ang presyo o halaga nito ay ang nilinang na trigo. Okay, nilinang trigo. Ibig sabihin yung, ani na siya. Tapos na siyang nalinang, kumbaga. Ibig sabihin ay na-process na. Ayan po, na-process na, kumbaga. So, ba? So, yun yung magiging bayad, yung na-proseso na-process na, kumbaga, mula doon sa trigo. So, ito ay ipinagbawal dahil sa pangambang magkakaroon ito ng riba na hindi namamalayan at walang katiyakan sa kung ano ang nasa uhay nito at ito ay uri ng gharar. Kasi nga, malinaw ang hadith ni Propeta mithlun bimithlin. Ang riba ay kinakailangan kapag parihong kategorya, kinakailangan ay pariho sila ng estado, pariho sila ng status. Unang gold to gold, silver to silver. Pag ganyan, kinakailangan parehas ang timbang, parehas yung katangian, parehas yung mga bagay na katulad ito kapag parehas sila under the same category. Otherwise, magiging ito ay riba. So, okay? So, at mahulog the same time sa tinatawag na gharar kasi nga hindi alam at walang katiyakan yung nasa sumbol pa nito, nasa uhay pa nito. Okay? Walang kasiguraduhan. Kaya ipinagbawal ang muhaqala. Ang muhaqala. Now, ang muzabana naman, ito ay ang pagbebenta ng datilis sa puno nito sa halagang inaning datilis. Sa halagang tinatawag na inaning datilis. Ito ay pinagbawal na tulad din ng muhaqala. So, pareha sila ng pamamaraan, magkaiba lang sa termino dahil nga sa pagkakaiba ng tinatawag na bunga. Okay, pag sa datilis, al-muzabana, pagdating naman sa trigo at anumang kakatulad ng trigo o nasa ilalim ng kategorya, ika nga ng genes ng trigo, no? Ay ang tawag diyan is muhaqala. Okay? At sa trigo na sa genes naman o kay sa kategorya naman ng mga dates na katulad dito ay ang tawag diyan is al-muzabana. O ganitong klase ng pangalakal ay ang halaga ay sa inaning mga bunga nito. Okay? Nakakatumbas ito ay sa inani. Pagbibinta ng dates, pagbibinta ng mais, pagbibinta ng anumang katulad nito, ng halaga ay sa inani o na process na. So ito ay pinagbabawal na kagayanin ng muhaqala. Then, dadako tayo ngayon sa tinatawag na al-muawama o bay'u sinin. Ano bang ibig sabihin ng muawama o bay'u sinin? Ang muawama o bay'u sinin, ito ay ang pagbebenta ng bunga sa isang taon o mahigit pa. Ibig sabihin, magbebenta ka ng bunga na wala pang bunga ang puno at ito ay mamumunga pa lamang sa darating na isang taon o higit pa. Ito ay ipinagbabawal sapagat ito ay uri ng gharar at ito ay katulad ng pagbebenta ng wala. Bakit ka magbebenta? Samantalang wala pang bunga. Di ba? Advance ka lang mag-isip. Ganun lang talaga yan. Di ba? So, wag mong pangunahan ng panahon na para baka nakatitiyak ka na hindi na darating ulit si Odette. Mga ganun mga bagay. Di ba? Baka iresbakan ka ni Odette ay problema.
So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nagiging bawal ito because of the gharar. Because the ambiguous, sabihin natin, transaction. Kasi nga, ito ay parang katulad ng pagbebenta ng wala. Diba? So walang katiyakan, ayan ang gharar. Walang katiyakan, walang kasiguraduhan, walang tinatawag na sabihin nating certainty sa mga bagay-bagay. Yun po yung bay'u sinin at saka bay'u al-muawama. Kasi sa awam, pag sinabing muawama sa sinin, from the word isang taon. Kaya ito yung doon nila doon na-adapt kumbaga yung muawama at saka bay'u sinin. Kasi nga ang isang taon ay isang at saka isang sana. Okay? Kaya bay'u sinin, bay'u al-muawama. At of course hindi lamang isang taon dito porque ang diyan isang taon ay more or less ika nga. Okay? Kahit pa hindi pa limo kung yung paano yung usapan ustaz ay hindi naman isang taon kundi less ng isang taon o kaya 5 buwan o kaya sabihin nating mahigit isang taon kasi literally ang nakasaad sa hadith ay muawama bay'u sinin na kung saan tumutukoy sa 1 year. So ganun pa man ay bagamat ika nga sa termino magkaiba pero pero yung tinatawag na proseso ay parehas. Parang alak ba, kahit pa iba-ibahin mo yung pangalan ng alak pa rin yun. Ganun yun. O yun yung diwan niya, yun yung kanyang tinatawag na alak pa rin yun. Kaya wag mo sabihin na halal ito sapagkat iba na yung pangalan. Hindi. Okay, ang tinitingnan dito hindi yung katawagan kundi yung proseso, kundi yung pamamaraan. Kaya nagiging bawal ang isang bagay at pinahintulutan ng isang bagay. Okay. Then, dadako tayo ngayon sa tinatawag na al-mukhabara o al-muzara'a. Al-mukhabara at saka al-muzara'a, ito ay ang pang-uupa ng lupa na ang kabilang bahagi ng sakahan mula sa inupahang lupa ay sa may-ari ng lupa at ang kabilang bahagi o ibang bahagi naman ay sa magsasaka na nangungupa. Okay? So, ito yung pakinabang, ika nga, ng tinatawag na pinauupahan mo ang isang lupain tapos pinakikinabangan mo at the same time. So, ito po yung tinatawag na kagaya ng al-mukhabara at saka al-muzara'a. So, ito ay hindi pinapahintulutan at pinapayagan ng Sharia dahilan sa napapaloob dito ang gharar at saka pinsala. Okay? Ulitin natin. Ito yung pangungupa o ng lupa na ang kabilang bahagi, yung other sides of the land, ng sakahan. Halimbawa, kasi ang lupa, kasi may sakahan. Mula sa inupahang lupa ay sa may-ari ng lupa at ang kabilang bahagi o ibang bahagi naman ay sa magsasaka na nangungupa. Diba? Samantalang yung pinaupahan ay yung kabuang kalupaan. Okay lang sana kung halimbawa, okay, yung lupa na ito na hindi kasali yung sakahan, ito yung pinaupahan ko. Pero kapag yung sukahan hindi kabilang doon sa ipinapaupahan, ang tukoy dito, ang sinusukoy dito ng al-muzara at saka mukhabara, yung kabuuan ng lupa. At doon, kabilang doon sa kabuuan ng lupa na pinaupahan, ay merong tinatawag halimbawa sakahan. Okay? At yung ibang bahagi ay sa magsasaka at ang ibang bahagi ay doon sa tinatawag na nangungupa. Okay? So, lahat ng ito ay bawal dahil nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So yung mga kapatid, kaya hindi lang tumutukoy na lupa ang dito, although ang lupa yung character dito sa pamamaraan na ito, pero pagdating sa pamamaraan, applicable ito sa ibang bagay. Halimbawa, tinatawag na halimbawa yung sasakyan, halimbawa yung sabihin natin na bahay o anumang kagaya nito. Okay? So yan, tinatawag na kabilang sa kahulugan ng al-mukhabara at saka al-muzara'a. Now, dadako tayo ngayon sa tinatawag na al-araya. Al-araya. Ano bang ibig sabihin ng al-araya? Al-araya, pangmaramihan ng salitang ariya. Ito ay exempted, no? Sa tinatawag na rules nakasaad sa hadith. Wa kasadhalika al-araya. Pangmaramihan ng salitang ariya na kung saan ang literal na kahulugan ng ariya, ito ay kahubaran. Uriyan, from the word uriyan. Ibig sabihin ay hubad, naked. Ito ay exception mula sa pinagbawal na pangangalakat ng almuzabana dahil sa pangangailangan ng tao o pangangailangan ng mahirap. Kaya't naman ito ay tinawag na ariya sa kadahilan ng hinubaran ito mula sa kapagbabawal o tinanggal ang pagbabawal dito.
Pagdating naman sa kalakarang usapin, ito ay ang dates or bunga na nasa puno pagkatapos ng paglitaw o pagkakaroon ng kahinugan o kaganapan sa gulang, na ito ay ibinebenta ng may-ari sa isang taong nangangailangan. Sa isang taong nangangailangan na ang kapalit o halaga nito ay ang dates o bunga na naani na nasa lupa. Okay? Dahil nga because of the needs of the, sabihin natin mahirap, of the poor people, di ba? Kaya ito ay exempted sa rules. Although mayroong garar dito, subalit mas nangingibabaw ang pangangailangan ng pangkalahatan. Kapag ito ay nakasalalay dito ang pangangailangan ng pangkalahatan, lalo pati yung mga mahihirap, kasi dito lamang sa mga Arab, dito lang sila umaasa sa pagkain ika nga noon ng tinatawag na dates, di ba? Yun ang kanilang ikinabubuhay, yung pagkain ng dates. Kaya naman pinahintulutan sa proseso ng Arya. Okay, which is proseso ng Arya. Ito yung tinatawag na sabihin natin ay yung dates nga na nasa puno, no? Pagkatapos ng paglitaw o pagkaroon ng kahilugan o kaganapan sa gulang, na ito ay ibinebenta ng may-ari sa isang taong nangangailangan na ang kapalit o halaga nito ay ang dates or bunga na naaani na nasa lupa. Okay? Kasi may mga naani nasa lupa na kung saan medyo medyo less na yung benefits kumbaga sa mga mahihirap kumpara doon sa mga paparating pa na galing pa sa tinatawag na puno. So yun, dahil nga sa pangangailangan ng mga mahihirap. So ito ay maaari lamang kapag nasa pangangailangan ng tao at ang pambayad o halaga nito, sabi ng ating mga fuqaha, nakabatay din sa hadith, no, ay kailangan hindi hihigit sa 5 wasks. 5 tinatawag na katumbas ng talo ng 300 sa or 300 sa. Okay? Ito ay katumbas ng sabi na 300 sa. Na ito ay katumbas, kung ikikilo natin ang 300 sa, ay humigit kumulang na 612 kilograms mula sa magandang klase ng trigo. So dito, yung area na ito, exempted ito, pero mayroong tinatawag na dawabit. Mayroong mga, sabi natin ay, may mga pamantayan, kumbaga, sa pagiging exempted nito. Ano yon? Kinakailangan, ang halaga nito ay hindi hihigit sa 5 wasks. Okay? Hindi hihigit sa tinatawag na 5 wasks. Na kung saan ang wask na ito ay katumbas sa ng 300 at ang 300 sa ay katumbas sa kilogram ng 612 sa magandang klase ng trigo. Okay? Yun po yung pamantayan sa bagay na iyan. Okay? Now, ang tanong, bakit bawal ang thunya? Ano ang dahilan kung bakit ay pinagbawal ang tinatawag na thunya? Kasi yun yung ating tinatawag bay o thunya. Dahilan sa pagbabawal ng thunya, sabi ng ating mga ulama, ito ay pinagbawal ng Sharia. Bakit? Sapagkat ito ay mayroong jahala o garar. Mayroong garar. Ngunit kapag hindi natagpuan ang garar sa pangangalakal na ito na nagiging dahilan sa pagbabawal nito, halimalabas ito mula sa hatol na pagbabawal. At sa pagkakataong ito, maaring gawin ang pangangalakal na thunya kapag wala itong garar. Na kung kaya ito ay binigyan diin ng hadith sa ibang pagkakasalaysay na maliban na lamang kung ito ay malinaw. Illaan tu'alam. Okay? Tukoy, bisabihin, halaga. Tukoy ang halaga, tukoy ang ibinubukod, at iba pa. Okay? So, yun ang exemption, mga kapatid. Okay? Kailangan malinaw. Pero kapag hindi, manatiling bawal ang thunya. Then, of course, ay napapaloob din sa malinaw na kalakaran ng thunya o walang garar ay ang pagkakaroon ng kondisyon na pagsakay sa isang hayop o sa kasakyan na nabenta na. Okay? O ano mang katulad nito. O kaya gamitin muna ang isang bagay na nabenta na. Okay? Gamitin muna. Solong na ito ay pinayagan ika nga nung nagmamay-ari na nito. Kapag pinayagan na, halimbawa, okay, magbibinta ka sa akin ng ganyan. Pwede bang ibinta ko sa iyo ang sasakyan na ganito? Tapos sasabihin mo ngayon sa akin, okay, walang problema, bibilin ko sa halagang ganito. Pero pwede bang, sasabihin ko ngayon bilang unang nagmamay-ari ng sasakyan, pwede bang kahit na nabinta ko na sa iyo, ay pwede bang sa kapahintulutan mo ay
ano ko muna, gamitin ko muna dahil gusto ko maglipat ng mga bagay-bagay para gawin kong sasakyan. Yan, pumayag ka, pumayag, alhamdulillah. Pero kapag hindi ka pumayag, maliban lamang, halimbawa, okay, walang problema, pero kailangan ay sabihin nating maging malinaw kung hanggang kailan, ganyan. So para walang gara, hanggang kailan mo pakinabangan. 'Di ba? So halimbawa mga kapatid, ay ibebenta ko sa iyo ang sasakyan ito sa tukoy na halaga, ngunit kailangan ko munang gamitin ito para sa paglipat ng aking gamit sa araw na ito. So merong sa araw na ito. So pag sa araw na ito, wag ka nang lumagpas, abusado ka na kapag lumagpas ka. At pagkatapos ito ay tinanggap at sinang-ayunan ng bumibili, ito ay walang anuman. Kabilang pa rin niya sa thunya. Kaya mayroong exemption kumbaga. Okay? Gayon din ang pagtira. Ang pagtira sa bahay na nabenta na sa malinaw na tagal ng pagtira. Malinaw, gayon din ang pagtira sa bahay na nabenta na nasa malinaw na ang tagal ng pagtira o halimbawa, binebenta ko sa iyo ang tahanan na ito sa halagang ganito, ngunit kailangan ko munang tumira dito sa loob ng 1 buwan habang naghahanap pa ako ng malilipatan. Okay? At pagkatapos pumayag ang bumili nito at sumang-ayon, then alhamdulillah, ito ay wala ring anuman at lahat ng ito ay napapaloob sa kahulugan ng thunya. So malinaw dito, pag ito ay sa bintahan mga kapatid, walang problema. So long na ito ay pinayagan nung tao. Pinayagan. Subalit iba ito, wag nating ihalo ito sa tinatawag na panguupa. Kasi may mga umuupa, halimbawa, pinaupahan ko sa iyo yung bagay na ito, tapos gagamitin pa ngayon niya. Nasamantalang pinaupahan na. Okay? O di naman kaya yung yan ay bawal. Tulad ng ito ay katulad ng sabi natin kanina, bay'ul mukhabara at saka muzara'a. Malinaw? O, yan po ay bawal. Maraming ganyan. So, walang katanungan dyan sa bagay na iyan? Bago tayo dadako sa sumunod? Ustad, Yes. hindi mo mahulog sa buyout. Yung halimbawa, ibibenta ko sa'yo ang bahay na to pero rentahan mo. Hindi mahulog doon sa buy-atality, buy-out. Ayan ay kabila na sa malinaw yun. Ibibenta ko tapos irentahan mo. Anong klaseng yan? Dalawang transaksyon na yan. Bentahan at saka yung tinatawag na rentahan. Ganito, Ustad, magbenta ako ng bahay. Ibibenta ko sa'yo yung bahay. Ngayon, yung bahay na to rentahan mo. Huwag ka na maghanap ng ibang bahay na dito ka na lang magrenta. Ganon. Pwede ba yun? O yung sasakyan, Ibilin ko sa'yo ang sasakyan na yan, pero huwag na mag-rent ng ibang pamagada mo kasi i-rent mo. Ito na ang rentahan mo. You mean, halimbawa, ibig sabihin na isa-isa, involved sa dalawang tao pa rin. Ibig sabihin na, halimbawa, ibebenta ko sa'yo yung tinatawag na sasakyan ko sa iyo. Right? At pagkatapos, ay, paano pakiulit-ulit? Hindi ko masyadong na-gets. Ibebenta ko sa'yo. Ako yung nagbibenta sa'yo. Okay. Ngayon, sasakyan. Ngayon, gusto mo mag-rent ng sasakyan ng ipamasada mo. Ngayon, sabi ko, huwag ka na mag-rent ng iba kasi dito ka na lang sa akin. Yung binili ko sa'yo, dito na yung rentahan mo. Right? Oops. Ikaw yung tanata. Si Khadija, baka si Khadija Prinsyo na, baka may... Rent-to-own, Ustad. Rent-to-own yata yan. Napagkakaintindi ko sa istorya niya. Yun, Ustad, yung rent-to-own po, ano po yung magiging niyan? Handle. Okay, rent-to-own. Okay, yan ba yung, tanong natin si Mr. Magdia, yan ba yung punto mo sa ano mo? Sa tanong mo? Iba yung kay Sister Maria sa rent-on kasi Halimbawa, ibibenta ko sa'yo ang bahay. Ibibenta mo sa akin ang bahay. Tapos, ngayon, nang mabili ko na, ikaw na rin yung magrenta ng bahay na binili mo sa akin. Ako ay natatawa sa sa halimbawa kasi practically speaking, bakit ko ipagbibili ang aking bahay at pagkatapos ay mangungupahan ako? I mean, nasaan nakuha yung logic na yun? 'Di ba? Mangungupahan ba? nangyari po yung Ustad. Ustad, kasi nangyari ang ganyan eh. Kasi naproblema yung tao.
Ay, soba. Ay, ito yung Ustad. bahay. Tapos yung mga part ng bahay, gawin niya yung pagrentahan ng kwarto-kwarto. Tapos dahil, Ustad, doon na lang sila. Nangyari yan, Ustad, sa pinsan ko. Para Pinsan yung bahay sinasabi ngayon, niya. itinarest din niya. Okay, actually ay iba yung case ni Mardia, iba doon sa tinatawag na rent-to-own. Okay? Kasi nga ang rent-to-own kasi, kunya ako nagkakamali ha, ito po yung rent-to-own. Syempre, parang ano ba sa mga housing ika nga dyan sa Pilipinas, no? Magre-rent ka na magre-rent sa duration sa tinatawag na sabihin natin sa tukoy na panahon, halimbawa sa loob ng 3 years, sa loob ng tinatawag na 4 years, okay? At pagkatapos noon, yun ang babayaran mo. Habang nakatira ka, kumbaga, ay yun nga. Tapos sa loob ng pag naano mo na, consume mo na yung paano yun, sa'yo na yun. Magiging sa'yo na yun tinatawag na right? Tama ba yun? Magiging sa loob na pag natapos sa yung kontrata. Yun ang rent-to-own. Yes po, ganun po. So, meron pong garaw doon, Ustad? Okay. Ang tinatawag na rent-to-own, kasi yung unang-una, naging malinaw. Una sa lahat. Okay. Mayroon sino bang may experience ito ng rent-to-own? Lahat mayroon bang experience ng rent-to-own? Dito? Ustad. Bahay namin ganun. Dito sa amo ko ganun. Ay, May kontrata siya, pero once na ma-ikas na niya yun, sa kanya yung bahay. okay. Sister Aisha, go ahead. Kasi contract siya, di ba? Okay. So sa contract, ilalagay yung terms, kasama sa terms yung mode of payment at saka ang duration hanggang saan. Pati yung kung meron kang magbabayad ka ba ng penalty kapag kumali ka ng bayad, gano'n. At saka kung anong mangyayari kapag hindi ka nakabayad, nasa contract lahat yun. So pagka gano'n yung kontrata doon sa rent-to-own, walang ganar doon. Dahil lahat tukoy. Yes, tukoy. Basta sa kontrata lahat tukoy, wala tayong problema doon. Tukoy ang duration of payment, length, gaano katagal, magkano, Hindi siya monthly or hindi ba siya mahulog? Parang nahulog sa installment lang, Ustad. Okay, hindi ba siya mahulog sa tinatawag na scam? Hindi siya mahulog sa tawag na scam. scheme of payment. Pero Salamat, Ustad. hindi siya mag-isla na scam. Kasi lahat ay naka-spell out doon sa kontrata. Okay. Kaya nang wala nakikita ng problema doon. Mas may problema pa nga kapag yung kumuha tayo ng housing loan. Okay. Na talagang naka-specify doon ilang percent yung babayaran. Although, ang rent-to-own is may penalties at saka may interest din naman talaga. Pero computed yung interest kasama doon sa babayaran mo. Okay. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Okay, yung rent-to-own na yan, inshallah, which is, kung di ako nagkakamali, kung yung tinatawag na Arabic ang tinatawag na sabihin natin na rent-to-own, ito yung tinatawag na Ijaratul Muntahiyah Bitamlik. Okay? At yan, inshallah, kasi ano po yan tawag dyan, rolling out, tawag dyan, rent-to-own, no? Pero, gusto ko lang malaman po, ano bang ibig sabihin ng scam? Pag sinabi natin scam, ano bang ibig sabihin nun? Scheme is a program of something, parang a system of how things go. Okay, pamamaraan. Payment scheme, tawag doon. Okay. Pagka tinawag na scam, yun ang problema. Scam at saka- Pero yung scheme is Magkasin- a process, is a procedure. Magkasintunod. Is a procedure of how things go. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, yung rent-to-own na yun, good, mashallah. Inshallah, bali, paki-off muna yung mga alam ko mamaya na, i-mute muna natin, okay? Ang inshallah next week ay ating tinatawag na tukuyin, no, yung iba't ibang opinion ng mga scholar patungkol sa tinatawag na rent-to-own. Kung ito ba ay kabilang sa tinatawag na bay'ata ni fi bay'a. Kasi kung ating iisipin, no, kung ating tinatawag na ating sisiyasatin yung kahulugan ng bay'ata ni fi bay'a, ay literally na pasok dito ang rent-to-own kasi nga nagkaroon ng dalawang transaction, dalawang kontrata sa isang transaction, 'di ba? So parang kabilang doon sa kahulugan ng bay'ata ni
fee by kasi na nga it's a combination of two transaction for one item, di ba? Not based on their hindi base sa kanilang tinatawag na bawat isa. So inshallah bali tatanong natin yan ng masinsinan sa mga ulama natin, inshallah biin nila. And inshallah next week ating idedetalyado yan sa inyo, inshallah subhanahu, yung rentoon para maging malinaw sa atin. Malinaw? Assalamualaikum Ustaz. Kasi contemporary yan eh. I mean, yung issue na yan kasi contemporary issue eh. Hindi yung ganitong kahulugan na kung ito ba ay kabilang sa bayatan ni Fibaya at kung ito ba ay kabilang sa kahulugan ng bayatan ni Fibaya, papaano at sa anong diwa at sa anong tinatawag na aspeto. Inshallah natin yan next week, inshallah. Yes, go ahead. Bigyan ko lang po ng situation yung kay Marlia, Ustaz, kasi dati meron ko na experience na gano'n. Halimbawa, meron akong sasakyan, tapos may importante bakit babayaran, ngunit hindi ko kaya bayaran kung hindi ko may benta yung sasakyan. So para may benta yung sasakyan, ang gawin ko, ibenta ko doon sa kasama ko. Pero, gagamitin ko muna yung sasakyan habang, ano ba yun? Para mabayaran lang yung utang. Parang gano'n yun. Kasi wala akong hanap buhay na magagamit eh. So, yun ang magamitin yung sasakyan para makahanap buhay din ako. Para lang mabayaran yung utang. Okay. Parang gano'n. So, ibig sabihin na ibebenta mo yung sasakyan dahil nga doon sa sabihin natin na hindi ko masyadong mag-gets. Basta nakamadali ko Para nandinihan, ibenta mo akin yung sasakyan mo. Ngayon, dahil kailangan mo rin ang sasakyan, mag-rent sa akin. Pero ang gamitin mo yung binenta mo sa akin. Ganun yun. Okay. Hindi mo maintindihan. So, parang din yan, no? Parang nasa kahulugan din ng bayatan ni Fibaya. Kasi nga, same Oo, person. yun. Hindi ba yun bawat? Okay, let us analyze, no? Analyze ko muna yan kasi bago tayo magbigay ng judgment sa bagay na iyan, no? Let us analyze first. Inshallah, hayaan nyo ako magmuni-muni muna sa mga issue ninyo. Kasi bagong issue yan na sa akin, sa aking isipan, sa aking murang diwa, masyaallah tabarakallah. Kasi hindi ko pa naman experience talaga yan at hindi ko pa talaga alam yung mga kalakaran na yan. Bali, ang gagawin ninyo, inshallah subhanahu wa ta'ala, pa kay Sister Mardia, i-message mo sa akin detalyado yung usapin na yan, tapos pag-aaral natin inshallah, okay? Yes, Brother Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yung sinasabi ni Sister Mardia, katulad halimbawa niya na ako, halimbawa, meron akong bahay, no? So, meron akong bahay niya na tinitirahan namin. Ngayon, kailangan ko ng pera ng 100,000. Sabi ko, Ustaz, or brother, kailangan ko ng pera 100,000. So, hindi naman niya ako mapautang, pero ang kondisyon namin, sige, tamalaan mo lang yung bahay ko, tamalaan mo lang yung bahay ko, para lang makatangla niya, magre-renta ako sa'yo ng 3,000 buwan-buwan. So, yun yung parang gano'n yung tanong ni Sister Mardia. Ang pinagkaiba lang, parang yung sinasal na, benta naman yung sa kanya. So, ito na rin yung tanong ko, halimbawa, legal ba ito? Kasi ginagawa natin ng kapatiran natin ito, na nagsasalala sila ng bahay, ng may bahay ng brother. Tapos, dahil kailangan ng brother ng bahay ng pera, so may nagpahan sila yung brother ng nagsalala. So, ito yung tanong ko, kung yun ba ay allowed ba ito sa kanila. Pangalawa, ilinawin ko yung tanong ni Sister Mardia na hindi niya sabihin, halimbawa, ako may sasakyan ako. Halimbawa, yung sasakyan ko, pinanggagawa ko yung sasakyan. Ngayon, kailangan ko ng certain amount, ngayon, binenta sa inyo. So, nabili nyo yung sakyan ko, tayo yung sasakyan nyo, bibigyan yung binanggagawa. Total, pupahan mo na naman. Okay naman ba, Ustad, na kahit na nabenta mo yung sasakyan, nabenta ko yung sasakyan ko na yan, ako na lang magpapatuloy na magbigyan or magalakuhan. Ngayon, yun ang maganda, ibibigay ko sa yung sasakyan, pero ako na lang yung magbigay. Para gano'n yung tanong ng Sister Mardia, Ustad.
palagay ko, legal natin kasi binili mo naman yung sasakyan. Kung magbibigay ko naman yung sasakyan kasi pinapahanap buhay naman yan. So ngayon, depende pa rin sa kapanintutan mo kung kapayahan mo ng ganun o ikaw na mismo ang magbibigay o ikaw na mismo ang gawin. Okay, ibig sabihin na, so tanong ko dito, nagawa ba, nangyari ba ang, naganap ba ang dalawang tinatawag na sabihin natin transaction sa isang 'di ba? Ito ba ay combination ng dalawang transaction sa isang item, sa isang kalakaran? Kapag ito ay kapag nangyari, mahulog sa bayatan ni Fibaya. Isa lang yan doon sa atin. Hindi ko lang kung hindi lang ko, bentahan lang. Yung gusto nila, ibang usapin naman yun. Ibang usapin naman. Okay. Sa bahay naman yun. Kasi nga, Pero yung benta, okay, kasi kahit pa ito ay tinatawag na bentahan, tulad sa bayatan ni Fibaya, So, nangyari ang nangyari ang dalawang sabihin natin ang transaction sa isang item, sa isang kalakaran, 'di ba? Na sa bintahan, so bawal pa rin 'yun. Pero sa upahan din naman, katulad halimbawa ng tinasabi natin kanina na yung mukhabara o kay muzaraa. Ito yung panguupa, Panguupa ng lupa, o sabi natin panguupa ng bahay o anuman, na ang kabilang bahagi, kabilang bahagi ng sakahan or sa lupa, pagdating sa lupa, o kay sabihin natin sa bahay, na yung bahay, ay sabihin natin, napapakinabangan pa, o pinakikinabangan, halimbawa, nung inuupahan. Kasi nagkaroon kasi dito ang issue ng mga fuqaha, ano ba ang rulings kung halimbawa, pinaupahan mo yung bahay mo sa isang tao. Halimbawa, okay yung anumang bagay, anumang gamit, halimbawa, anumang property, ipinaupahan mo sa isang tao. Maari bang pakinabangan ito ng isang taong umupa sa iyo habang hindi pa naibalik ang tinatawag na yung bagay na yon sa totoong may-ari? So dito nagkaroon ng khilaf ng mga ulama. May mga ulama nagsabi na ito ay hindi pwede dahil nga ito ay mahulog sa tinatawag na riba. Kasi literally ang upa, ay parang nasa kahulugan ng tinatawag na utang. Okay? Nasa definition ng sabihin natin ng diwa ng utang. Kaya kullu qardan jarra naf'an fa huwa riba. Lahat ng utang sa ngalan ng utang, lend man ito or loan man ito, anumang katulad nito, ay kapag ito ay mayroong tubo o kay mayroong sa benefits, kumbaga, ay tunay na ito ay sabihin natin ay ipinagbabawal. Kaya naman, batid sa mga ulama na ito, kapag ganitong klase ng pamamaraan, ipinagbabawal. Kasi nga pinakikinabangan dito ng isang tao na kung saan nagkaroon siya ng kapakinabangan na samantalang babalik naman sa kanya yung tinatawag na yung inutang. Halimbawa, o magkano ba yung bahay? Okay, magkano ba yung ganyan? Okay, sa 10,000. So, ibabalik sa ganitong duration, ganyan-ganyan ng 10,000. So, habang hindi pa bumabalik yung tinatawag na 10,000, napapakinabangan niya yung property ng isang tao. Na kung kaya, nagkakaroon ng double which is ang benefit doon sa utang. So, lahat ng mga benefits na kung saan may kasangalan ng utang na ikinabit doon sa utang, sabi ng mga ulama, ito'y bawal. Kaya sa kanila, sa opinion nila, ito'y tinatawag na bawal. Sabi naman ng ibang mga ulama na nagsasabi na pwedeng pakinabangan ng isang tao yung property na upahan niya o kinaupahan niya kapag kapag walang lamangan nangyayari. Okay, walang lamangan nangyari. Pangalawa dito, na kondisyon nila, kapag ipinahintulutan, kumbaga, nang sabihin natin ng totoong may-ari, na pakinabangan mo ito. Habang naghihintay tayo sa duration. Kaysa naman mabulok, kaysa naman something like that, wano pa man. At anyway, ito ay khilaf ng mga ulama. Depende kung paano lang inunawa yung bagay at yung issue. Okay? Sa bagay na ito. At hindi na pagkasunduan yung bagay na yan. Kaya naman Okay, kaya naman para sa akin, kung halimbawa ito reconcile between the two opinions, para sa atin, isa sa mga kung hindi man maiwasan na mapakinabangan because of may mga items at may mga ibang bagay kasi na kapag hindi talaga na magiging masisira, mabubulok o kaya ay mapapahama, kumbaga, yung bagay na inupahan, inarkilahan o anumang katulad nito. So,
para maging fair, kumbaga, halimbawa yung sakahan, no? Halimbawa yung sakahan, o kaya yung mga any property nandoon sa lupa, o pinaupahan ko kasi sa uso sa amin sa probinsya, pinaupahan yung tinatawag na lupa sa tukoy na panahon, sa halagang tukoy. Tapos yun nga, pumayag yung okay, habang naghihintay tayo dun sa tukoy na panahon, pakinabangan nyo muna yung anumang produktong mayroon dito, anumang magiging sakahan mula dito, po ilang problema. Para sa akin, para yan sa mga suggestion natin, no, para maging fair ang labanan, kumbaga, at walang daya, walang lamang sa isa't isa, anuman yung napapakinabangan, hati na lang yung kita, kumbaga, para fair, kumbaga. Okay, manatili kung ano yung usapan natin, yung duration, yung halaga na maibabalik. Pero habang naghihintay doon para fair, ay hati. Kumbaga, hati sa effort, hati sa tinatawag na magiging bunga, magiging kita, 'di ba? Sa bagay na ito. O di naman kaya'y para magiging mas magaan doon sa sabihin natin, doon sa para maibalik yung pera doon sa nangangailangan ng pera, no, sa upahan na ito, sa bagay na ito. Then kung pakinabangan mo, then kung ano yun man yung magiging kita nito, yun yung magiging kabayaran noong aking tatawag na kinuhang pera mula sa iyo. Then pag dumating ibabalik na agad yung pera, may balik sa kanya, may balik na yung property. Mga ganun mga bagay. Then for that reason, siguro for that way, inshallah subhanahu wa ta'ala ay walang mangyaring lamangan. Okay? At yan ay khilaf ng mga scholar. Then doon manatili yung ibang issue na naris ninyo kung ito ba'y kahulugan, halimbawa yung rent to own. So inshallah ito po ay nakabimbi na discussion. Inshallah next week ay ating bibigyan ng linaw yung bagay na ito, detalyado, batay sa paliwanag ng ating mga scholar, inshallah. Okay? Yes po, go ahead. Sa amin kasi nangyari, yung mag-asawa, may bahay na labas nila ng lalaki. Yung anak nila lalaki na nag-asawa, pero dahil wala sa pera, yung bahay nila worth 500,000 kumbaga. Ang ginawang doon yung anak nila lalaki, yung kalahati ng bahay. Hindi pwedeng pagkiling yung bahay kasi isang floor lang. Yung kasi nilang doon, okay, doon lang, ang bahay lang nila yan, 500,000 worth 500,000. Pero dahil ang doon is 250. Yung kalahati na lang ng bahay namin. So magsasalupad kami na ng babae doon sa ano yung pwede yun. Okay. Yung nangyari, nagsama sila. Okay. Okay, yung yan ay usapin na may kinalaman sa dowry. Ano mang dowry na napagkasunduan, ito man ay tangible or intangible, ika nga. At ito ay napagkasunduan ng dalawang panig, wala itong tinatawag na problema. Ito man ay material, ito man ay mga bagay-bagay, at dadako tayo sa usapin ng sa nikah. Pag-uusapan natin ng detalyado yung tinatawag na dowry. Maging yung maging yung dowry ay yung magiging dowry mo, yung pagsilbi mo. Halimbawa sa pamilya, pagsilbihan mo siya sa loob ng 10 taon, nakagaya ng ginawa ni Prophet Musa alayhi salam sa pamilya ni Shuaib, di ba? Yan ay dito nagkaroon ng khilaf ng mga ulama. Sabi ng ibang mga ulama, ito ay pwede kasi nga dahil nga sa ginawa ni Prophet Musa alayhi salam. But anyway, so pagdating sa dowry, anumang napagkasunduan, ito man ay material, ito man ay tangible or intangible sa pagitan ng dalawang panig ng babae sa kanang lalaki, napagkasundo at kinalugdan ito, walang problema sa bagay na ito. You know? Okay. Yes, ano yan? May example po, sir. Magre-rent po ako ng isang bahay. Tapos, gagawin ko po siyang rentahan din. Ayun nga. Yun nga sabi natin kanina ba? Yun nga. Di ba? Yun guys, sabi nga ito sabi ng mga ulama na ibang mga ulama na ito ay bawal kasi nga yung pag-rent ng isang bahay, okay? Tapos nagkakaroon ng dalawang tinatawag na sabihin natin ditong dalawang transaction sa isang tinatawag na okay, sa isang tinatawag na item, sa isang kalakaran. You know? Okay, so yan, may mga ibang mga ulama na ipinagbabawal yan bagay na iyan. Kasi malino nga na ito ay kabilang sa tinatawag na sabihin natin bay'atan fi bay'a.
At the same time, parang ano yun parang panlalamang yun kapatid, pang-aabuso yun, na nag-rent ka tapos rentahan mo. At yan ay bawal, sa totoo lang, bawal ata yan sa legal na batas. Hindi ko lang alam kung bawal sa ligas ng batas ng batas ng tao. Sister Aisha, bawal ba yan sa Pero batas? bawal po yan generally. Paano mo, magre-rent ka ng malaking space tapos ipag-sublease mo. Karamihan sa establishments, hindi pwede yung gano'n. Sublease ang tawag doon Pero ginagawa yan, napakarami. Katulad na lang dyan sa Green Hills. No, yung mayayamang negosyante dyan. Kukuha sila ng mga stalls mula doon sa Ortigas Company. For example, ang babayaran lang nila per, alam ko, 30 days lang ang takbuhan ng dyan sa Green Hills Pwesto dyan. Kukuha sila. For example, yung isang mayaman, kukuha siya ng 5 pwesto. Tapos 30,000 per month yung kukunin niya from the Ortigas Company. Tapos isa-sublease niya yun sa ibang mga Muslim na walang papeles na mapagpapakita. Kasi kung siya, mayaman siya, may mga dokumento siya, may mga papeles siya at ibang mga kailangang papel sa kontrata. Yung mga walang papel, kinakagat nila yun. Pinapasa from, ito totoong nangyari, wallahi. 30,000 ang kuha ng nagnenegosyo. Papuntahan niya ngayon ng 80,000. Subhanallah. Imagine that. Kung 10 yung kinuha niyang pwesto na 50,000 per month, di may patong siya na 50,000. Sa 10 pwesto, may 500,000 siya in 1 month. Nangyayari yan sa Green Hills. Grabe. Ito pa yung pag sa December. Subhanallah. pag nakasalubong mo pa sila, Ustads, maiitim ang mga noon nila, kakasujud nila dahil sa 5 times daily prayer. Pero ganun ang ginagawa nila sa pwesto para mayaman sila. Subhanallah. So wala po talaga. Mali. Kaya mga Muslim, Kasi siguro yan isa sa mga dahilan kung bakit isa sa mga siguro nangyari kasi nga dahil sa kaignorantihan sa batas. Isa 'yun sa mga dahilan kung bakit nila na ang iba kasi kapatid natin sa mga Muslim, ang basta kumita, walang problema. Hindi nila alam kung ito ba'y labag o hindi sa batas ng country or sa batas na maging sa batas ng sa ating din. Subhanallah. oo, pero naipit sila sa religion nila. Kaya nga. Sobra, hindi yan talaga kakain na kahit na kung hindi yan lang baong nilang apang, yung kanilang ulam na palapa, pero nagnenegosyo sila ng gano'n, subhanallah. Ustaz, attorney, Yes, go ahead. Nurjan na? kung ganito ang sitwasyon na Ustaz, nangyari kasi ito sa akin nung na-assign ako sa Aqaba, dito rin yan sa Jordan. So, nag-upa ako ng bahay. Nakatira ako doon. Finurnish ko yung bahay. Ngayon, 200 GD ang upa ko. Sabi ko, kung kukuha ako ng cashier ko, patitirahin ko sa akin, tapos hati kami ng bayan. So, paano yun? Okay. Actually, Sister Georgian na hindi nangyari din yan sa maging sa amin dito. Kasi nga, nakasaad sa tinatawag na kontrata. Malinaw kasi sa kontrata na ang mahalaga, ito yung tinatawag na sabihin natin, ito yung ng upahan. Okay, ito yung magiging ng tinatawag na upa. I mean, halimbawa, for example, for a year, ganito yung babayaran mo, token na babayaran mo. Okay? Kung ito ay labag sa batas ng which is doon sa kontrata na hindi ka pwede na ikaw lamang ang tanging magbabayad, 'di ba? At hindi mo pwedeng kung maghanap ka ng share, bawal mong gawin 'yan. Pero kung walang tinatawag na nakasaad sa kontrata doon, kasi yan ang din nangyari dito sa kalakaran, maging sa mga OFW, ganito ang nangyari. Kasi kung ikaw lang mag-isa magbayad, hindi mo kayang i-shoulder yon because of the financial problem. Diba? So para lang magkaroon ka ng tirahan, syempre, kasi lahat tayo nangangailangan ng tirahan at alam natin sa abroad napakamahal ng upa. So gagawa ka ngayon, hanap ka ngayon ng tinatawag na sabi nating cashier. Nangyari din sa amin 'yan. Pero kinakailangan maging malinaw, hindi ka mga abuso, hindi mo pasusubrahan ika nga nung paniningil doon sa magiging cashier mo na kung itutal mo, mas mayroon ka pang kita, 'di ba? Mayroon kang pang tutubo doon sa tinatawag na yan ay lamangan.
Yan ay tinatawag na lamang. For example, kami dito, kami lang sabihin natin yung aming rent sa loob ng apat na 3 buwan is yung aming apartment ay 4,000, alam ni Yusuf Almiron yan. 4,500 yung aming babayaran. Yung babayaran ko kasi ako man talaga yung parang ako yung sana sa akin nakapangalan 4,500. Saan ako kukuha ng 4,500 na bilang pang wala? I mean, kailangan kong maghanap ng cashier doon sa upa. Okay? So, syempre, hatiin namin yung bayad. Walang lamangan. Naging clear, walang lamangan, malinaw. Pero yung magiging bawal lamang dito, kung halimbawa, maghahanap ka ng share ngayon, tapos papatungan mo yung tinatawag na nalabas doon sa tinatawag. Yun ay bawal. Yun ay tinatawag na bawal. At yun ang sinabi ni Attorney Aisha, yung mga nangyari doon sa mayroong patong-patong na presyo na sabihin natin na, di ba right? Yun ang nangyari doon sa example ni Attorney Aisha. Sa Green Hills. May patong-patong na na halaga ng sabihin natin ng sa ibang mga tao. Yan ay walang injustice po 'yun. So, paano po 'yun sa Maskuton Anha po 'yun. Ibig sabihin, yung ganung klase kay Sister Aisha Flores, yung sinabi niya kanina, ay maraming maraming mahuhulog yan. Una, mahuhulog sa pandaraya, panlilinlang at pang-aabuso, dhulm, injustice, walang duda. Then, mahuhulog yan sa tinatawag na sabihin natin, yun nga, bayatan, maaaring mahulog sa bayatan kasi ay parang yan, kasi kung hindi, kasi bayatan ni Fibay, 2 tao yung dito, pero malabo siya sa mahulog sa bayatan ni Fibay. Pero mahulog siya doon sa panglalamang. Mahulog siya doon sa tinatawag na sabihin natin na which is ipagbabawal sa batas, na lalo pa sa batas ng tao, bawal yan. So bawal yun kasi nga ito ay isang injustice, ito ay panlalamang. Okay? Kasi nga pakikinabangan mo yung hindi mo naman pag-aari. Alam mo yon, hindi mo naman property. Mahulog yun sa sabihin natin na somehow mahulog yun sa sinabi na sa salam na la tabi' ma laysa indak. Ibig sabihin na wag kayong magbenta o kaya anumang katulad nito na hindi niyo pagmamay-ari. Na hindi mo nang pagmamay-ari kasi papakikinabangan mo. Bawal yun. Okay lang sana kung pag-aari mo yun kung property mo yun Okay? Yes, Juria? Salamat, Ustaz. Tanong ko lang po. Yung sakahan po is sinanla. Okay. Yung sakahan sinanla. Pagkatapos yung pinagsanlaan, hindi naman po siya nagsasaka. Then, yung nagsanla, sabi niya, nagkasundo po sila na gagamitin din nung nagsanla yung sakahan, pero tuwing harvest, makakakuha ng 20,000 yung sinanlaan. Okay. Pwede po ba yung So yung sabi natin kanina, nakhilaf ng mga ulama yan, yung pangsanla o yung upa na kung saan, na kung tawag sa Arabic term is ijara, okay? Naurahan kumbaga o naman katulad nito, tapos ay kung pwede bang pakinabangan nung tinatawag na sinanlaan. So dito mukhtalaf, nagkaroon ng iba't ibang opinion ang mga ulama sa bagay na ito. You know? May mga nagsasabi na hindi pwede dahil ito ay mahulog sa riba, since na ang sangla ay tinatawag na sabihin natin o kaya yung upa o anumang katulad nito ay para siyang sa larawan ng yun nga imahe ng tinatawag na kapag ito ay nasa imahe ng utang, di ba? Na kung saan mayroong isang bagay na kukuha tapos ibabalik sa kanya yung isang property, pera man o anuman, ay ito ay pa rin ng utang na kung saan ito ay hindi pwede. Yun nga, may mga iba. Ito ay khilaf ng mga ulama. Ustaz, may dagdag pa ako. Yes, Nurjanna? Ganito ngayon ang naging sitwasyon, Ustaz. So, umalis ako ng Akaba, iiwan ko yung bahay na inuupahan ko doon. Tapos kasi dito nga ako, pinauwi ako ng mga anak ko dito sa Amman. Iniwan ko yung bahay doon, furnished. Yung mga gamit doon sa akin yun ako nag-furnish ng bahay. Bali, inupahan ko yung bahay, unfurnished. Tapos pinurnish ko.
So ngayon, kailangan magbibit-bitin ko pa yung dito, ang hirap magbibit ng mga gamit. Ang ginawa ko, pinaupahan ko ngayon sa 2 couple ng mga Pilipino. Okay. So, ang upa ko doon sa bahay, 200, pinaupahan ko sa kanila ng 250 as furnish. Ano yun? So ito ba ay tawag diyan, una sister, ito ba yung sa kontrata ba nasa pagitan ng mismo may-ari ng ano, walang problema sa bagay na yaon? Wala naman. Ang may-ari ng bahay, basta sabi niya, nare-receive niya mula sa akin yung 200 GD, wala nang problema. At saka sinabi ko sa kanya na ganito ang gagawin ko. Aalis na ako ng Akaba, pero yung mga gamit ko, hindi ko alam kung paano ko, so, itutuloy ko pa rin yung pag-upa upahan ko pa rin sa yung bahay, pero iba ang patitirahin ko. Pumayag naman. Okay, kung pumayag yan, walang problema, kasi pumayag naman yung may-ari. At the same time, manatili yung tinatawag na issue doon sa dagdag na ano mo. Doon sa tinatawag na dagdag na patong mo doon sa original na which is OPA na mula doon sa may-ari ng tinatawag na ano. Okay? Yun lang doon, yung ano doon, kasi nga, sabi ko, ako inupahan ko, unfurnished na 200. Ngayon, papaupahan ko sa iyo as a furnished, 250. Okay, so ibig sabihin yung patong mo doon, yung extra effort mo na nilagay mo doon sa sabihin Yung natin. mga upa ng gamit ko. Okay, upa ng tinatawag na gamit mo. Okay? Then, okay, para mas maging malinaw at para maging mawala sa controversy, o parang nasa korte tayo na. So, mas maganda na ipaalam mo ito sa mismo may-ari na okay, para at least Alam mo. na halimbawa yung Alam ng may-ari. kahit pa yung patong mo na ibinatong mo doon na doon sa bagong nagrenta doon ay alam na may-ari na mayroon kang pinatong. Ayun ang hindi na niya iniano. Basta mahalaga sa kanya na buwan-buwan, hindi ako maliliit ng bayad ng 200. Okay. So, okay, inshallah sa Subhanahu wa Ta'ala, bago ako magbigay ng final dyan, inshallah, i-erase natin yan sa sheikh ko, yung issue na yan, para maging clear sa atin at para atin siya ako magkamali ng ano, ng pagbigay ng ano. Thank you, Ustad. May I say something? Go ahead po. Ustaz? Yung paano kay Sister Norjana, sa akin, para mawala yung burden, bakit hindi mo na lang ibenta sa kanila yung properties mo, mga gamit mo? Yung furnishings na nilagay mo doon. Kasi, ang gamit nag-deteriorate naman yan over a period of time. Depreciating ang value niyan. Okay. Once na ginamit mo na yan, nag-depreciate na yan. Tama. So, bakit hindi mo na lang siya ibenta sa kanila? Saluhin na lang nila. Sila, yung nag-upa doon, ayaw nilang bumili ng gamit kasi anytime din, uuwi din daw sila. Pag ibininta ko naman doon sa local, biruin mo ang refrigerator, bibilihin lang sa akin ng 20 GD. Ang bili ko noon, 220 noon. So, ang sabi ko, Gano'ng katagal mo na nagamit? Actually, nung umalis ako ng Akaba to 5 years ago na. Ganon. So, at that time, So, nag-depreciate na yung property mo, yung gamit Kung sabagay yun, nagdamit na talaga. Ang inaano ko naman, sabi ko, imbis na ibinta ko lang ng napakamurang ipagamit ko na sa mga Pilipino doon. Kadalihan din sa kanila doon, naghahanap ng mga bahay, walang mga gamit. Ganun ang ano ko naman. Sarili mong gamit yung kumbaga. Sarili ko gamit ko sa namili noon. Okay. So, balang nangyayari, nagre-renta sila ng bahay at nagre-renta sila ng gamit sa'yo. Kasama na doon. Kasi sa Akaba kasi, ang ano doon, most na ang magrerenta doon, furnished na bahay na ang nirerentahan nila. Kasi ayaw na nga nila mamili ng mga gamit. Like anytime, 1 year, 2 years, uuwi sila ganoon. Para wala rin push. Uso doon sa Akaba na furnished na bahay ang nirerentahan. Okay. Ayaw nilang magrenta ng unfurnished kasi kung bibili pa sila ng mga gamit, tapos pag uuwi sila, ibibinta lang nila ng mura. So ayaw nila ng ganoon. Okay. So yung Usual nga yung style na iba yung price ng rental kapag tama. hindi furnished sa furnished. Kaya Yes, of sa course, mga kasi condo, kahit saan naman gano'n. kahit saan ganun. Oo, ang issue dito yung kay sister na kaya hindi niya mabitawan yun,
yung hold doon sa unit na yun kasi nandun yung mga gamit niya. Kaya pinatungan niya para naman pakinabangan niya din yung mga gamit niya. Kaya ayaw naman kasing bilhin. Kaya ine-enjoy naman ng mga bagong nangungupahan. Alangan din naman na ibigay niya lang for free. Tama. So may punin siya doon. Tama. Dahil, syempre, nag-invest din siya ng pera doon. Tama. Ang issue na lang dito, kung meron ba tayong nalalabag na Nabatas. Okay. Yun na lang ang issue dito. Okay, good. Naging malinaw na sa akin ngayon. Kasi nga, una-una, kasi sarili mo namang property yon, I mean, pinakikinabangan mo yung sarili mong property, which is yung mga bagay. Kasi nga, still para man din yon yung upa doon nila, which is yung una, tulad sinasabi natin, ganyan, sabi ni sa Aisha na dalawang klase ng upa yung nangyari doon sa bago. Yung upa ng bahay at saka yung tinatawag na upa nung sabihin natin ng mga bagay ni Sister Nurjan na. Okay. So, pagdating sa upa ng bahay, still naman nun, valid yun sapagkat nagbabayad naman sila na kung saan nakakarating din yung eksaktong presyo na pag-usapan, yung original na pag-usapan sa pagitan ng may-ari ng pati si Nurjan na. At ito ay batay na rin sa payag at walang problema na kahit wala doon sa si Nurjan na, iba yung nakatira, malinaw yung sa may-ari, at ito ay walang problema sa kanya, so walang issue doon. Kasi ang importante sa kanya, nakatanggap ng original pa rin na bate doon sa kasunduan. So still, na-separate natin ngayon dito, which is yung tinatawag na patong na presyo o halaga doon sa ipinataw ni Sister Nurjan na kaya nga dahil nga doon sa mga gamit niya. So since na ito ay pagmamay-ari, sarili niyang pagmamay-ari, yung mga gamit niya napapakinabangan, okay? Na kung saan ay inupahan ngayon at ayaw man lang kasing bilhin kundi ito ay inupahan para mapapakinabangan and they're still enjoying sa bagay na ito. At para sa akin, sa naging mali na siguro para sa akin, ito ay siguro walang problema inshallah subhanahu wa ta'ala since na pagmamay-ari naman niya yun. Okay, at ito ay pagmamay-ari niya. Ang hindi pwede siguro dito, yung pinakikinabangan niya, pinatungan niya yung mga bagay-bagay na hindi naman niya pagmamay-ari. Okay? So, naging malinaw yon na Nurjan na sa kanila kung ano yung mga bakit sabihin nating bakit may patong. Pero alam naman nung nangupa doon na yung original talaga na original na presyo ng bahay. Oo, alam nila, Ustad, clear na sinabi ko sa kanila, sabi ko, 200 ang upa ko dito sa bahay kasi kinuha ko yung bahay empty. Okay. Ngayon, ako ang naglagay ng lahat ng gamit, kumpleto, hanggang sa aircon, ako, kumpleto lahat. Talagang bahay. Sa akin lahat ng gamit na yan. So, alam nila yan. Okay. So, bali, papatungan ko sa inyo, parang uupahan nyo sa akin yung ng mga gamit ko. Bayad naman sila. Okay. So, walang problema. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Para sa akin inshallah. Pero iano natin yan. Bali, i-consulto pa rin sa sheikh ko yan. Yung issue na yan. At least naging detalyado sa akin. Then, siguro mamayang gabi, kasi mamaya after this, tatawagan ko yung sheikh ko. Then, inshallah subhanahu wa ta'ala, ipapaalam ko sa iyo. Sagot. Inshallah, Ustad. Ustad, Yes. pagkasama ko sa mens, mag-check ako ng attendance. Go ahead po. Okay. Then, of course, meron bang tanong kay si Cherry Agdigos, Sir Cheryl? Yes, Sister Cheryl. Tanong. Okay. So, Marida Isko? Ustad, assalamualaikum po, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Go ahead po. May tanong lang po ako tungkol sa lupa. For example po, yung palayan ba? Di ba meron akong lupa? Pagkatapos, pinasaka ko ito sa iba. Di ba sa pinasaka yung may magsasaka doon sa lupa namin. Tapos, pag oras na ng anihan, may hati ang magaganap. Halimbawa, yung magsasaka, sila lahat ng may gastos doon sa sa mga lahat ng mga gastos sila ang gagastos. Tapos ako na may-ari, wala akong gagastusin. Ngayon, pagdating sa anihan, bali tatlo yung maghati-hati kami na dalawa sa kanya, isa sa akin. Hindi ba papasok doon ang gagagawa? Ano ba yan? Ano ba yung pagkaiba ng arinda? Iba kasi, meron kasi term na arinda sa tinatawag na upa. Kasi alimbawa, kung
paupahan. So kumukuha ka ngayon sa kanya ng instant which is 2K na amount sa kanila, right? Hindi point po. Kumbaga, sila ang magsasaka, okay. sila na sa lahat ng gastos, sila yung gagastos. Parang ako, wala lang akong Aha. sila lahat. Tawag sa amin ata rin din tawag dyan. Ibig sabihin, para since na wala ka sa lugar mo, para mapakinabangan yung lupa, ang kumukuha ka ngayon ng mga, which is a group of people, ika nga, or individuals, na which is makikinabang ngayon sa lupa mo, at the same time, makikinabang ka rin. Opo. Yun ba? Alright? Yes po, sir. Okay? So ano yung ang tawag diyan ngayon ay tapos ano ba yung kasunduan? Kapag halimbawa yung naanin nilang palay, 3 sako, 2 sako sa kanila, 1 sa akin. Parang gano'n. Hindi ba ako magkakasala doon or magkakaroon ng garar or Okay. So dito na ako'y natatakot na baka mahulog ito sa mukhabara sa kamuzara. Kasi yun ang sinasabi doon sa al-mukhabara sa kamuzara, 'di ba? Ito yung pang-uupa nga ng lupa na ang kabilang bahagi ng sakahan mula sa inupahang lupa ay sa may-ari ng lupa at ang kabilang bahagi ng ibang bahagi naman ay sa magsasaka na nangungupa. So ito ay Parang ganun na Ustad, no? Parang mahulog sa ganun. parang ako'y natatakot. Parang isa sa may-ari, tapos 2 sa nagkakultivar ng lupa. Parang ganun nga po. Pero anyway, inshallah i-confirm natin yan sa mga sheikh natin. Bigyan mo lang ako ng detalyado. Bigyan mo ako ng detalyado na sabihin natin na na situation, yung proseso, ano yung kalakaran, ano yung kasunduan sa pagitan ninyo. Then i-rest natin yan sa nakakaalam sa atin inshallah. Inshallah po, sir. Okay. Shukran po. Fun. So bilang panghuling mga kapatid, dadako tayo ngayon sa ito yung panghulingan natin. Okay? Panghuling paksa natin inshallah. So yun, mga dahilan tapos tayo sa dahilan sa pagbabawal ng thunya inshallah. Dadako tayo ngayon sa ito yung mga course outline ng mga susunod natin matatalakay, yung salafu wa bay', syartani fi bay'a, ribh ma lam yudban, buyu al-gharal maskutun anha, mga ipinagbabawal na pangalakal dahilan sa pinsala, kamalian o pandaraya. So lahat ito yung mga course outline na itatalakay natin susunod inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun yan. So I think wala na tayong oras, so maglaan lang tayo ng para sa, pero kuha natin muna yung salaf wa bay' bilang una. Salaf wa bay', salafun wa bay'. Ano bang ibig sabihin ng salafun wa bay'? So, ang pagbabawal ng ganitong uri ng pangalakal, ang salafun wa bay', yung syartani fi bay' at saka ribh ma lam yudman, ay nabanggit sa hadith ni Amr bin Shu'aib na kanyang sinabi, isanalaysay sa akin ng aking ama mula sa kanyang ama hanggang sa binanggit niya si Abdullah bin Amr na kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'in wala ribhu ma lam tadman wala bay'u ma laysa indak. Hindi ipinapahintulutan ng salaf at saka bay' ang syartani sa pangalakal. Yan. So the proviso of a loan combined with a sale is not allowable, nor two conditions relating to one transaction. Okay? O syartani, 2 kondisyon ika nga sa isang transaksyon. Wala ribhu malan tadman. Actually, ito yung tinatawag na kitang walang garantiya. Ito ay ang pagbebenta ng anumang pinamili na hindi pa ito nakuha o hindi pa nailipat sa ibang lugar mula sa lugar na pinagbilhan. So makukuha natin detalyado yan inshallah. Yung syartani ay yung tinatawag na ribh malan tadman. At saka yung wala bay'u malay sa indak, at ipinagbawal ng pangalakal sa hindi mo pagmamayari o wala sa iyong posisyon. Wala sa iyong tinatawag na authority, hindi kang nagmamayari o kaya ay hindi ka sabihin natin hindi ka authorized na sabihin natin magbenta o mangalakal ng isang bagay. Halimbawa, okay, ibang tawang nagmamayari tapos ito ay binenta mo ika nga o pinakinabangan mo. Nasa matalang ibang tao ang nagmamayari at hindi siya wala siyang authorized mula sa kanya. Okay? So ito ay tinatawag na bawal. Now bilang kahulugan ng tinatawag na salafun wa bay',
Ang salafun wa bay', ibinanggit ng mga ulama na ito ay may dalawang pagpapakahulugan. So there is two interpretations sa tinatawag na term na ito, salaf at saka bay'. Una, ang tinutukoy sa salaf ay ang qard, ang utang. Ang salaf ay utang, na ang tinutukoy dito ay ang kombinasyon sa pagitan ng utang at kalakal. Sa pagitan ng utang at saka kalakal. Ito mahalagang malinaw sa atin ito mga kapatid. Ano bang ibig sabihin nun? Okay. Bilang paglalarawan, ito yung pagsasabi na uutang ako sa iyo ng 500 riyal or 500 riyal at babayaran ko ito sa loob ng tukoy na araw. Pagkatapos bumili siya ng isang bagay na ang halaga ay 500 riyal at pagkatapos ito ay ibebenta niya sa pinagkakautangan niya sa halagang higit sa 500 riyal. Abusado talaga taong to. Di ba? Subhanallah. Nakita niyo yung senaryo? So, uutang halimbawa, utang ako sa iyo ng 500 riyal at babayaran ko ito sa loob ng tukoy na araw. Halimbawa, isang buwan, 2 buwan. Pagkatapos, bumili siya ng isang bagay, bibili ako, okay? Bumili na siya ng isang bagay na ang halaga ay 500 riyal at pagkatapos ito ay ibebenta niya sa pinagkakautangan niya sa halagang higit sa 500 riyal. Okay? So, yun po yung tinatawag na salaf wa bay', the combination ng utang at saka ng business. Combination ng utang at saka ng sabihin natin ng kalakal, ng pangangalakal sa the same character, sa loob, sa parehong tinatawag na involved doon sa na tao. Okay? So ayon kay Imam Al-Baghawi rahimahullah, sabi ni Imam Al-Baghawi rahimahullah, ang kahulugan ng salaf dito ay ang qard, utang. Okay? Ayon naman kay Imam Ahmad ibn Hanbal, sabi niya na ito ay ang pangungutang ng isang bagay mula sa isang tao at pagkatapos ito ay ibebenta niya sa kanya sa parehong taong inutangan at tutubuan o tataasan ng presyo o halaga nito. Ito ay fasid, ito ay lihis, hindi katanggap-tanggap at taliwas sapagkat siya ay nangungutang dahil sa pananamantala niya at upang kuhanin ang parte ng iba sa pamamagitan ng presyo o halaga. Okay, so ito ay tinatawag na, sabihin natin ay bawal. Ang bilang kahatulan, ang ganitong paraan ng pangalakal ay pinagbabawal at walang bisa. Walang tinatawag na bisa mga kapatid sa panampalatayang Islam. At ang panuntunan, yan ang scam. Yes. Scam mo. Yan po yung scam. Scammer pala. Yung mga scamming, mga gumagawa ng scam. Okay, na-scam si kapatid. So, ang panuntunan, ang mga scholar ay nagkasundo sa panuntunan hinggil sa tinatawag na anumang pera o ari-arian. Sabi natin, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng anumang utang na may tubo o kalamangan ng isa sa kanila, ng utang at inutangan ay may tuturing na riba sa ngalan ng utang. Kahit pa ito ay ilarawan nila sa iba na pangalakal, pero ang likod dito ay talagang utang. Okay? Utang mga kapatid, para lamang tumubo yung utang, pakinabangan yung utang, tunay na ito ay matutukoy sa tinatawag na riba. So, gayon din, ang tinutukoy sa salaf naman ayon sa iba ay ang salam. Ang salam, ang bay'u salam, ito ay ang pagbebenta ng isang produkto na may kondisyon na utang mula sa bumibili. Okay? Pagbebenta ng sa isang produkto na may kondisyon na utang mula sa bumibili. May kondisyon na utang. Ano kaya ito? So bilang paglalarawan, ito ay ang pagsasabi na ibinebenta ko sa iyo ang aklat na ito sa halagang 50 riyal sa kondisyon ako ay pauutangin mo ng 100. Okay? So ibebenta tapos mayroong kondisyon na kung saan pauutangin siya. So ayon kay Al-Mardawi rahimahullah, ayon sa kanya, ang katagang salaf ay ginagamit ng mga taga-Iraq at ang katagang salam naman ay sa mga taga-Hijaz. Na ang kahulugan nito ay ang kombinasyon sa pagitan ng salam at saka ng kalakal. So, ayon naman kay Ash-Shawkani rahimahullah, maaaring ang kahulugan ng salaf ay salam din at ito ay katulad ng pagsasabi, ibinebenta ko sa iyo ang aking alipin sa halagang 1,000 na ang kondisyon ay bigyan o pautangin mo ako ng 100 sa ganito ganyan. Okay? So, yan ay kahulugan ng salaf wa bay', kombinasyon ng tinatawag na salaf at saka pangalakal. So bilang kahatulan, at ang ganitong pamamaraan ay natalakay na natin, ito ay ang pagkakaroon ng kondisyon sa katulad ng ganitong pangalakal ayon sa karamihan sa mga pantas
at scholar, ito ay hindi nila sinang-ayunan at inaprubahan, samantalang sa mga eskola ng Malikiya, ito ay walang anuman sa kanila. Okay, yun po yung tinatawag na kahulugan ng salaf wa bay'. Okay, sa madaling salita, ito ay kombinasyon ng tinatawag na utang at saka ng pangangalakal. Okay? So, ibibinta ko saya ito sa tinatawag na ganyan, tapos ang kondisyon ay pautangin mo ako ng ganito, ganyan. Okay? So, ito ay bawal. So, sa madaling salita, usually ay talagang bawal talaga yung nagkakaroon ka ng dalawang klase ng transaksyon sa isang kalakaran, no? Sa isang tinatawag na bagay. Kaya para maging malinaw, wag nating gawin ito upang hindi tayo malagak. Kaya naman pagdating sa pangalakal talaga, maraming mga doubtfuls na kung saan ay mga pag-anilangan hindi malinaw sa atin. Kaya ito talaga yung alam mo na, naalala ko yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung bakit ibinilang ito ng ating mga ulama sa bab o sa kabanata ng pangalakal. Ano yung hadith na yaon? Ang sabi ni Propeta sallam na al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ang halal at saka haram ay napakalino sa batas ng Sharia. Wa bainahuma umurun mustabihat. At sa pagitan ng halal at sa pagitan ng tinatawag na haram ay mga mustabihat, sa mga di pag-aalinlangan, mga di malinaw na mga bagay-bagay. Okay? La ya'rifuhunna kathirun minan nas, at karamihan sa mga tao, musliman o hindi muslim, lalo pat na mga hindi mga muslim. Ang mga muslim, karamihan sa mga muslim ay talagang hindi alam yung mga bagay na ito, yung mustabihat na ito, yung mga pag-aalinlangan sa pagitan ng halal, malinaw na haram at saka malinaw na halal. Okay? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Maraming mga tao hindi nakakaalam nito. Di ba? Kaya nga alam mo yung hadith na ito ay binilang ng mga ulama sa kabanata ng pangalakal. Kasi nga sa pangalakal, sa usapin na pangalakal, napakarami mga bagay na hindi malinaw sa atin. 'Di ba? Napakaraming bagay na alakala natin ay okay na sapagkat ay kumikita tayo, pero kung hindi pala alam natin na kung atin sisiyasatin, nahuhulog na pala tayo sa mga pagbabawal. Subhanallah. Kaya napakahalaga ng pag-aaral, napakahalaga ng pag-alam sa mga batas hinggil sa mga bagay na ito at kaugnay sa mga bagay na ating naitalakay, di ba? At may still na mayroon pa rin na mga bagay na malabo sa atin dahil nga sa mga contemporary sabihin natin contemporary issues, no? Na ngayon lang lumitaw ang ganitong klase ng pamamaraan. Subalit kapag alam natin ang fundasyon ng kaalaman sa mga bagay na ito, ay naging malinaw at maliwanag sa atin upang ito ay ipagpatuloy natin at upang ito ay iwasan natin. Kaya napakahalaga ng pag-alam sa mga basic foundation ng kaalaman hinggil sa mga pangalakal. Yes mga kapatid, dito natin muna tapusin at lagutin yung ating tinatawag na talakayan hinggil sa business. Inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga issue ninyo na still nakabimbin, sabihin nyo lang po sa atin at ito ay ating sasaliksikin at ipaalam sa higit na nakaalam sa atin upang maging maliwanag sa pagitan natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.